Filipino, nag-work rin ako sa part-time, linis bahay, todo. Linis bahay talaga, ate. Nag-work. Okay. Because yun ang time na yun, nag-work ang husband ko sa NACE, then ako naman yung kasi anong available. So, nag-try ako ng linis bahay, nag-try ako ano ba itong, kasi that time, malay ko ba, basahan ko, just clean. Okay, clean, Clean, oo. kasi di ba ibang lahat sa Pilipinas, may mga yaya, dito, ako ang linis bahay. Hello! What's up, Buhay Ireland? Ayan. So, ngayon guys, andito tayo kasama natin ang ating isang PCO at isang kilalang business entrepreneur dito sa Ireland, which is si Ate Myla Hello. Ita. Hello! Hi! Yun. Si Ate Myla kasi isa sa mga business owner ng isang clinic dito sa Ireland. So, nagpunta ako dito before. For some reason, di ko alam, di ko paano ko kayo na-meet. Basta, ano ko yun? It is the voucher. Oh, Yeah. sa voucher. Yun. So, Oo. binigyan niya kami ng yung voucher. Oo. Sa mga, kasi, marami siyang client. More like, pag-uusapan natin yung mga client niya and then yung business niya. Pero syempre, gusto natin kumustahin din yung ating co-host natin na si Chrissy. Nandito ulit sa podcast. Again. Yeah. Kasi si JR kasi is aalis ngayon. Uwi ng Pilipinas. So, JR, happy trip. Happy trip sa'yo. Happy trip. Yun. So, magkita tayo sa susunod na podcast ulit. Pero yan, nandito tayo sa NACE. Yeah. NACE ba ito, ate? Newbridge na siya. Newbridge na siya. NACE and Newbridge. NACE and Newbridge. So, nasa Newbridge tayo ngayon sa isa sa mga clinic niya. So, kausapin natin sa Ate Myla kung ano yung journey niya, ano yung mga tips na pwede niya ibigay sa atin pag magtatayo ng business, and kung ano-ano pa mga bagay na pwede makatulong sa inyo na mga Pinoy na, hindi lang Pinoy, kahit sino whoever you are, na makakatulong si Ate Myla at kanyang team sa atin, lalo na sa ating kalusugan. And all about this, kung makikita nyo sa background, ang dami niyang daming certificate. Kulang pa yan. Nahulog na. Nahulog na yung iba. Kuya, mamaya gagawin po ni Kuya, pupunta yata siya rito. Gagawin niya lahat yan. Ayusin niya daw ulit mamaya. So anyways, kausapin natin sa Ate Myla. Ate Myla, kamusta ang Buhay Ireland? Buhay Ireland is very good. So, anong story ko? I've been here na for nearly 19 years. Yeah, 19 years. So, ate talaga ako, joke. So, naman. Yeah, it is. So, ang journey ko is different. So, yun ang reason ko rin want to share as well yung journey ko because as ang sabi nga nila, ang success nakikita ng tao is here, pero hindi nila alam anong behind the success. Yun ang dapat. Oo, yun talaga. So, paano ako mag-start? So, dumating kami dito 19 years ago. Tapos, as a normal, kasi kayo dito, dito na kayo lumaki. So, kami yung nanay ninyo, dinala ang mga anak. Tama. So, anyway, yun ang story namin that, of course, as a Filipino, kasi that time, yung sinabi ni Chrissy, di ba, recession, yun yung time na, yung time na recession kami dumating. So, that time, malit pa anak ko. So, here, pagdating mo na abroad, kailangan mong kumita kahit ano. Yeah, but in the Philippines, yung graduate ako ng physio, pero sa amin asawa ko dito, iba ang physical therapy, kasi bachelor degree, physical therapy, tsaka physiotherapy dito. So pagdating ko rito, of course, like other ilang Filipino, nag-work rin ako sa part-time, linis bahay, todo. Linis bahay talaga, ate. Nag-work. Okay. Because yun ang time na yun, nag-work ang husband ko sa NACE, then ako naman yung kasi anong available. So, nag-try ako ng linis bahay, nag-try ako ano ba itong, kasi that time, malay ko ba, basahan ko, just clean. Okay, clean. Clean, kasi di ba ibang lahat sa Pilipinas, may mga yaya, dito, ako ang linis bahay. Pero 3 for 50 euros. Wow. Kumikita. Okay, no. Then afterwards, hindi ko kalimutan ating isang school dito kasi medyo linis siya, linis ko, pero isipin mo pala siya, janitor, yung linis ka, linis mo. Kasi ginang work dito, very hard. Kasi nga yun, at saka, kaya nga that time, linis, then to the point, kasi yun kasi ang work na, pwede ka mag-work na with the advantage sa asawa ko, which is a working shift as well. Kung kailan siya off, siyang typical, kung kailan na off, doon ka lang makatrabaho. Yun ang typical work talaga before. Yes. And then pagkatapos, kailan ba yung year na yun, Hana? Gusto ko mag-aral. But it was like, ang dad ko kasi, pumunta siya rito,
From London, pumunta siya ng Ireland. That was Christmas. Tapos nakita niya talaga that time ano yung buhay Ireland. Kasi sa amin sila, sa Pilipinas kasi, katulad sa amin that time, 3 kaming magkakapatid na sa abroad. So that time na yun, nakita niya, kasi that time nag-work ako sa carers. Yung para mga price, yung kung dating ng asawa ko, ako, salita lang kami, ako magamit sa sakyan, trabaho, punta ako sa ilang private, para siyang private na care at home, para gano'n. So nakita ng dad ko that time na ito yung buhay abroad na, kasi katulad siya, kasi ginasabi ng mga friends, oy, 3 anak niya abroad, blah, 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 maraming pera. So nakita talaga niya, ito palang buhay niyo. Kuya, itong buhay Ireland, to be exact and precise lang. Asawa ko, dating, drop ang school. I bet, alam nyo to. Drop ang school, matutulog, after 12 o'clock, pick up na naman sa crash. Yung ganyan talaga, yun nakita ng dad ganito. Siya, ito lang buhay Ireland. Is hard work. Then tinanong niya kasi ako is, bakit hindi ako maka-PT? Sabi ko kasi ang PT dito, in the time, di pa ako Irish, so mahirap ang PT. So yun, sabi ko, saka nag-try ako mag-inquire, is a 5-year degree sa amin the time. Saka kamahal, like kung mag-UCD ka, magkano yata, mga 16,000 na yun. So yun siya. So fast forward, ano ko, sige lang, maliit pa mga bata, was it. But eventually, 2012, eventually, my dad passed away cardiac arrest in holiday. In holiday? Oh, sa bahay. Okay. Sa Ireland. Namatay siya. Kasi yun sabi niya sa akin na, ewan ko, siguro kasi dati, yung mom ko, the year before, namatay ang mom ko, cancer, which kami, all in the medical, medyo accepted is cancer, that was it. Pero yung sa dad ko, lahat na siya kasi nga everything is okay. Sabi nga nila sa lamig. Hindi naman sa lamig. Galing naman siya ng UK. So, medyo adjusted na siya. So, namatay siya cardiac arrest. Pero kaya nga, tanong niya ako that time, so what really stick to my mind, like, ano sabi niya sa akin, the last is like, ba't ayaw mo mag-aaral? Sabi ko sa akin, Dad, mahal. That's the thing, which is reality. You see, on top of everything, magkano ang college. So that was it. So namatay siya, everyone was shocked. So it was so stressful na, kasi that time, 2012. So, kahit kamahal mag-ship ng body. Tapos ang sabi ko sa mga kapatid ko, dumating sila like, tayo mo ng direct family, so wala kaming choice. After Christmas, literally 2 days after Christmas, wala siyang symptoms, wala, zero. Oh my God. Para siyang, wala siya. Ang sabi lang niya sa akin is, galing kami sa party, sabi niya lang is, first time ang asawa ko nagpaiwan sa party, nag-inuman. So, dala ko mga dalawang bata, maliliit pa mga anak ko, punta sa room, umupo siya sa couch. Sabi niya sa akin, May, medyo masakit aking, sisikmura siya. Okay. Gano'n lang siya, sikmura, zhug. Tapos ako, medical, dilated yun, tapos kabilis. But anyway, sabi, literally sa bed, lahat. Just after, fast forward, so wala kaming choice. Sabi ng sister ko, okay, this is the time now. Sabi kasi ng daddy ko, gusto niya mag-uwi, gusto niya uwi. So, wala kaming choice. Hindi namin kaya magpa-ship ng body. Importante, nakita namin siya sa Nace Hospital, ilang araw. That time pa talaga kahirap because after Christmas, karaming holiday. So, ilang araw siya sa morgue. Sa morgue. Yung ganun. Tapos anyways, dumating mga kapatid ko. Like, sige, the nearest would be cremation. We had cremation. Yung cremate namin din. Nauwi namin siya. Uwi namin siya sa cremation. Kaya moving back, sabi sa kapatid ko, yung taga London, yung mention kanina na, siya, gusto ba ni daddy na mag-aral ako? Pero kung pera. So, ang kapatid ko, siya nag-start off. Kung magkano kailangan, but you have to ask yung the nearest way because I have a very good bachelor degree. So, the nearest way, nag-aral ako ng neuromuscular physical therapy sa Dublin para lang makapractice. Yun. Tapos yun, tinulan niya, bilang ko pera. Joke. Ang yaman niya. Thank you. Ay, tapos na po yung podcast. Yun, okay. Tapos yun, yun matang dad ko. Tapos after noon ko, sabi sa kapatid ko, kailangan ko lang. Sabi ba niya, daddy, gusto niya ako mag-aral. So, paano man? So, magtala ko mag-google. I think it's a 2-year course. So, mahal mga 5,000 euro. Weekend course. Yeah. For the year. For 2 years. Less than 2 years. Then afterwards nun, sabi, sige, wala akong kita. Kaya sabi ko nga, the Lord provides everything. Yeah, yun talaga masasabi. May plan si God. The Lord provides everything because hindi ako nag-work, only working part-time. Ang asawa ko, siya lang main provider, but the Lord's provide everything. Kids, kahirap. So, kasi sa atin pala malilit yung mga bata natin. Pero yung pinagdaanan ni Ate Myla. I think Rosin will be, malilit pa sila. 4. Siguro mga 3. 3 kasi namatay si daddy. Alagain pa rin. Isa naman si Bu is 5 or 6 years old. So kung may time na mag-college ako, sa Dublin, iwan naman sila sa friend namin. Maaga ha, you have to wake up early. Kasi ako, magbabas ako. Kasi isa sa namin, ang asawa ko naman, may work siya ng 8:00.
O, iwan namin sila kay Mama Josie, shout out, joke. Yun. Malaking tulong po yun. Tulong. At yun yung maganda, no? Kasi kahit pa paano. May support. You're very lucky kasi yung parents nyo. We are out very lucky kasi that time gusto ko magkuhan. Iwan namin sila sa friend namin. Matapos ako from 8 to 5. Ang asawa ko 8 to 8. Matatapos. Susundin niyo. Ako stop ako, sundo naman. Then 2 days ako. Ang asawa ko naman normally Sunday wala siyang work. So yun yung mga hardship na we have to undergo. Gusto ko nang sa style ko kasi ang college ko that time sa city. So kailangan ko magsakay ng bus. I have to be there kasi 9 to 5 ang school ko. So imagine magbus ako ng 6:20. So nandun ako sa city center ng 7:20, past 8. Tapos sabi ko, anong gawin ko sa taas? So gawin ko niya, doon ako sa McDonald's. Kakain o mag-aaral? Kakain o mag-aaral? Kakain, hindi pa mag-aaral sa kanyang aral. Yung patong Dorset So from Connerly, ang lakad ko niyan, mga 15 minutes patakyat yan. Yan. Tapos every day go, ay Lord. But anyway, it's a journey. It's really a journey. Yun. Kasi yan ang natin dito sa Ireland kasi we came here as immigrants. Yes. So wala tayong backup na support. Yes. Wala ka talagang choice. Wala. If you really want to get into somewhere or to get something, then you have to work hard. You have to push yourself as well. You have to push hard. Magawa mo itong mga bagay. Yun din yung inaisip natin, di ba? Sige, konting sakripisyo lang na 1 or 2 years. And then hopefully we'll get there. Yung mga ganun. So parang this is like ilang years ago, mga 13 years ago. Kaya, 13, 14 years ago. Kung ganun. Sakripisyo. Tapos that time pa, yung nag-decide ako mag-aral, ang asawa ko rin mag-decide rin mag-aral kasi siya nasa production siya. Sabi niya sa kanya rin is, ayaw niya rin mag-physical job, shifting like a nurse, ayaw niya rin mag-ganong style. So, sige, in short, nagsakripisyo kami. Sabi ko, sige, ang gawin na rin ganito. Walang uwi ng Pilipinas. Kasi siya, so ang style namin that time is, nag-aral siya sa accounting. Sa IT Carlo, IT Tala. So, ang shifting work siya. So, kung from night, let's say, in the day shift siya, matatapos siya dapat alas 8 ng gabi kasi 8 to 8. So, ang style niya, alis dapat siya ng alas 5, klase siya ng alas 6 until, I think, 9:30 or 10:30. Kung night shift naman siya, kailangan niyang, of course, matutulog, but kailangan niyang magising ng 4:30 sa hapon, mag-prepare, kasi ang school niya is 5 o'clock sa Tala, tapos traffic. Tapos, matatapos siya ng school, let's say, uwi siya ng bahay mga 10, 9:30, 10. Kain lang siya, then work na naman siya from 11 to 8 ng gabi. It's night shift. Oh my God. That's Monday. Anong klase, Carl? Like Monday, Tuesday, Wednesday. Yun ang kanyang koan. Sabay kayo. Nagsabay kami. Nagsabay kami. Kaya, study pa more. Joke. So, continuous ba rin ba yung study nyo, ate? Or na-stop na yung study nyo? Or you still pursuing pa? Yes. Sport psychology. So talagang you never stop until you get there. So yung sa akin, nag-invest nag-aral ako, aral din siya. Then yung start kasi talaga, ito ang friend ko is, kasi tapos ka na, bumasos ka na. The thing is how to start. Kaya niloko ang friend ko from Canada, paano mag-start? Kahirap talaga mag-start. Number 1, kapa ka ng kapa. Kahit sabi ko, magsige ako lang, free sports, pero wala kang gawin. You're gonna bet it's really the prayer. It really have to, Lord, if you open doors. So one of my challenges will be, for example, nag-start na ako sa zero. Then may isang pasyente. Then before, ang first clinic ko is nag-rent as you go ako sa my NACE. Isa ako sa NACE Holistic. Isa ako sa mga original way back 2012 ata, mga ganong style, 12 or 13. So start ako doon, tapos promote, kaya mag-promote ka. So ang style ko that time, hanggang nakilala ko sa mga Filipino, mga nurses. Ang target before, nurses, yun. Kahit isa or dalawa yung nurses, puntahan ko yun sa Blanchardstown, yun. Magkano lang, kalayo na, tapos sabi asawa ko, travel ka pa, bayad ka pa ng toll, ganito. Tapos yun, tapos after noon, nag-start talaga ko punta ako sa kila Ate Shoni before, Ate Shoni sa Makati Ave, yan, yung pasyente yun sila. Ate Angie, dala ako ng bag ko, luwa, straight. Ate Angie, sa Ate Angie sa Makati Ave, yung sa clinic niya sa room nila sa taas, Ate Angie, yan. Tapos yung kanyang mga cook dyan, yan, alam ko. Yes. Sa pagkain talaga, ate, So, nag-start ako ng ganun. Then, eventually,
meron kasi actually ito yung relation, even though nag-work as a carer, parang private carer ako, so meron akong family na naging, ako nagamay ng kanyang mom. Okay? Tapos, so, work ako sa kanila, then weekends ako nag-college. Tapos, even though namatay na ang mom nila, ating Alzheimer, namatay ang mom nila, tapos, sabi ng fax, magbabait, kasi once you meet Irish, mababait talaga siya. After finishing up, kasi alam nila PT ako, after finishing, what's your plan? Anything will do. So, sabi sa akin ng lalaki si Paul is like, do you want to work with teams? Sabi ko, okay, team, okay, fine. So, siya, ang alam ko lang, JA, malay ko bang JA na yan? Basta alam ko, yun na lang, yun. Tapos after niya, sabi niya sa akin, sige, siya ang team manager na isang JA sa Tala. So, after mo sa Tala, punta na ako doon, rab-rab, yung pala, the team is like Thomas Davis. Tapos, alam ko lang wala, pero hindi ko nalaman, if magtanong sila sa akin, what team do you go? Kung pag sabi ko, Thomas Davis, you don't know that's a big team. Kung no, malay ko ba? Gano'n. Yeah. Yung sige, Thomas Davis, tas yun siya. Doon ako nag-start talaga kay Paul. Tapos, yan, until now, even nag-start ako sa kanila as a carer. Yeah. Yung relationship namin sa kanila doon pa rin. Yung pag-graduate ko, sila nagturo siya, sige, you want to start with the team. Yun, nag-start ako sa team. So, sa Tala, punta ko ng Tala, mga puti, ganyan-ganyan. Yes. Tapos, after noon, siguro, set up ako, kalalaki nila, tapos, lalaki. Kasi senior team. Kasi dito kasi sa Ireland may ganito. Ang handle ko talaga is senior team. Senior team. Tapos yun na yun. Then afterwards, happy naman sila, Myla, the players is happy to work with us. So yun na yun. Then afterwards, sige na ako invest sa education. So, lahat na training ko normally is sa UK because it's much cheaper. Ano is the cheaper? Okay. Pero same lang yung level ba pag nandito? Or mas maraming options. Like for example, sa akin, before may gina-follow ako sa YouTube, si John Gibbons is very good. He's a sports osteopath. Trained siya sa Oxford University. Okay. So wow, baglang Oxford. Pangalan pala. Then afterwards, nag-try ako, I think 2018 yata. Kailan train? 2018 ako sa kanya sa Oxford. Hanggang every year, I see to it na I invest to training. Yes. So, punta ko na Oxford, sa kanya, yung mga frozen shoulder, yung mga hip, knee, low back pain, ganito. Then afterwards that time, so, dahan-dahan nag-build up, pero just word of mouth is the best. Yeah. Then, papunta ko ng, I work, yung studio ko ngayon sa Studio 3, so meron isang babae, kasi sa studio, yung ballet. So, may isang babae, of course, medyo, head to toe siya sa akin. Sabi ko, I'm just gonna get water. Kasi, ballet room So, I'm just gonna get water sa aming kitchen. Sabi siya, okay, what do you do? Tingnan talaga, what do you do? So, I'm a physical therapy, blah, 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 blah. Tapos, afterwards, napatid siya sa akin. Siya, okay, sino gusto niya ang treatment niya? Yung ginawa ko sa'yo. Pag-usapan natin ginawa sa'yo mamaya. Then, afterwards, sabi niya sa akin, Myla, do you want to work with the ballerinas? Sabi ko, yung mga bata dito, siya, no, it's the real one. I mean, the professional one. So, sabi ko, okay, because yung other workplace ko is a Valley of Ireland, doon sila nag-school. So, 3 times a week, yung mga bata. So, makikita ko bata. So, mga bata. So, no, it's the professional dancers. So, okay. So, loob-loob ko, isang paa lang yan. Kasi I told them I work with the JA. The same, anatomy is just the same. You know what I mean? Unless may mga changes, gano'n. So, yun na yun. Sige, tapos papunta ko ng Valley of Ireland. So, in-offer nila ko, I think this way back 2000, I'm not sure, 16 or 17. So, 2016, 17. So, ang professional kasi, ballerina, may mga show sila. So, ang dapat, as early as September. I think September, every Mondays of September, nasa Dublin ako for Dance World. So, doon sila mag-set up. Doon talaga totoo. Oh my God, totoo talaga sila nag-jump, nag-ganon. So, yun siya. So, sa Dance World sa may Abbey Street. So, ang problema ko that time, sige, yes na ako ng yes. Kasi doon ka ako, yes ka na ng yes. Then afterwards, sabi ko, shucks, I don't want to, nag-drive ako, ayoko magpunta ng Abbey Street. Kasi nga, nag-bus ako. So, ang gawin ko niyan, isa lang sakay namin that time, mag-bus ako, ilagay ko siya sa bus. So, imagine na, mag-bus ako. Sabi ko sa barkada ko, baka feeling nila, no, performer ako sa nababasting na. Malaking bag. Kaya yung buhay pencil siya, fold lang siya na,
It's very light bed naman siya. Tapos dala ko, pero sa asawa ko, wag mabigat. So, may akong trolley. Trolley na, tinarolly nyo na. Upgrade. Trolley. So, baba ako ng, hindi ko makalimutan, kaya every time I see yung custom house, God, dyan ako nag-start. So, baba ako ng custom house, lakad ako sa 5 minutes walk, pero kung may dala ka namang bed naman, so from here, custom house, dun sa may dance world. So, dun ako wow, galing nito. Ayun, yung professional, like us, like ikaw nurse ka, ang dancers, like they trained Monday to Friday, 10 to 6. So, ang call time ko is 6:30. And this like international dancers, may dalawang dancers ko is like from Japan, may mga Spanish, may Brazilian. So, doon ko talaga ito palang dapat. Kaya isang reason din yan is I have to, let's say, nag-train ako ng foot, ng mga hips, yung mga sakit-sakit. Tapos, saka na rin, kailangan ko rin sila makita how they perform, how they land. Yun. Then, afterwards, so yun na yun. So, every Monday yan. Every Monday for September. And then, once nag-roll ang kanilang show, so, from Dublin, show sila different side. So, that time rin, kung kailangan nila ako, I said, I'm not gonna go sa kayong Lupalo. Alam nila sa, no, I'm not gonna, so put kayo ng nails. Kasi kahit on a Sunday, kayo, pas start off talaga, I heard from one podcast you, kung minsan everyday ka nag-work. Yeah. Kahit sabihin ko, isang pasyente lang yan, work pa rin yan. Yun talaga, this is how you build up, build up. Hindi ka mo, hindi, sayang, strike the iron when it's hot. Joke. Yan, Sunday, ganyan. Tapos, then afterwards, so ang privilege ko that time is, I have to watch the show sa Gaiety Theater. So, sa Gaiety Theater na ako. Bitbit ko ng bag ko. Hindi ko makalimutan mga fun jokes. Pagdating ko na Gaiety Theater, sabi ko, I'm the physio. So, you should be at the other side, backstage. Kung saan yung backstage dito? Alam ko lang dito sa may yung front. Dala yung bed. Dala yung bed. Imagine, dala yung bed. Sa likod. Saan kayo likod? Sa may Disney something daw. Ay, sa may Disney shop. May alley daw dyan. Mag-doorbell na daw ako. Doorbell, pasok. Tudod ako sa likod. Sabi ko, okay, I'm the physio. So, meron silang reception, behind, back door. Sabi ko pa, tanga-tanga ko minsan siya. This is my life vision. No, this is a 100 years old theater. Okay. Sabi ko sa dancer na laki, can you help me carry the bed? So, okay, carry lang bed. Kasi ko yun, back road, ikot-ikot, parang maze. Okay. Pag ganun ko, stop ako, oh my God, nakapunta na kay Gaiety? Hindi pa. Doon ako sa stage. Sabi ko, wow, why Marla? Because I'm in the Gaiety Theater. So I used to watch a show years ago on top there. There. Kaya dito ako sa stage. Yun mga experience. And then afterwards, akit na naman, ano ba ito, parang maze. Tapos meron akong sariling room. Ireland, Myla. Sabi ko, wow, may pangalan kayo na. Myla, ganyan. Tapos sabi ko sa kanila, ito yung call time ko, ganyan. Sabi ko sa kanila, di ba old theater? Sabi ko, wala kayong mumu dito. May mumu ba? May mumu? Tagalan na. May room siya. So, pero siya, wala tulong ito ako. Sabi ko, shocks kasi siya, wala silang lift. So, nakailang layers of stairs ka. Then, ayun kasi mararami siyang, tapos ito pangalan ko, tapos set up. Yan, tapos sabi ko, tell them, I'm here, okay? Tell them, quick, kasi nakalista sila. Ay, kung gusto ko tapusin ng trabaho ko, yung ganito, parang ayoko mag-antay, baka may mag-peer job. Magano ka, hallway. Room. Okay. Kasi Gaiety ko, kasama nila is more than 100 years old theater. Talaga. Naka 2 seasons ako sa kanila. It's like, ano ba sa kanila is Romeo and Juliet, tsaka Nutcracker. Wow, very famous yun. Nutcracker. So, ang kuha ko rin sa kanila is like, I can watch the show free. Okay. Tapos, sa front seat. Ang problema lang, antukin ako. Doon na lang ako sa backstage ulit. Kasi nga, anong tawag dito yan? I have to see how they perform. Yes. Pag sabi sa akin, Myla, my uncle. Kasi, kanila kasi is, dance, then bagsak, ikot na naman, then bagsak na naman. So, during the show, ate, or like, kunwari may intermission, whatever. Wala na ako doon. Doon ako sa mga training, practice nila. After na lang talaga ng show? After ng show. Let's say, galing sila nag-tour, let's say, saka on my call, for example, nag-Gaiety, let's say, ang style nila is end of
ano ba to, Halloween, October. Punta sila dito, Galway, ganito, ganito. Tapos, if Sunday, Shumayla, can you see me? So, wala kayong choice. Punta kayo sa akin sa Nace. Mga yun, I remember, dalawa akong Japanese na dancer nakapunta ng Nace sila. Tapos, nun afterwards, show na naman sila. Then afterwards naman, if mag-Gaiety na sila, dyan ako patawag, Myla, I will be in Gaiety. Kasi ang Gaiety shows nila is like, apat na show. So Thursday, Friday, Saturday. Was that say call time was on a Wednesday? So when are you watching the show? We still don't have the ticket. Alam nyo na kung bakit. Now you know. Gonna watch because the challenge pa nila is they perform different flooring. So may mga pangit talaga. Gaiety is very good. Before naka-backstage ako ng Civic Theater sa Tala, hindi rin maganda hindi rin maganda. So, ang kanila talagang inversion. Then, I said, oh my God, ang mga paa nila, talaga, grabe talaga, arthritis. Tanong ko lang ate, sabi niyo sa yung pagpunta niyo ba doon sa kanila, kasi sabi niyo 2 years kayo nag-stay sa kanila, din. On call. On call. So, is it like, do you have a contract with them? No, it's like, just whatever, kailan na kayo? Kailan lang, kasi gumayla dito kami, tapos wala na silang show. So, it's like, okay, this year, ganito ka. Pero wala kaming contract, it's just verbal. And then, it's not paid by the companies, ang dancers nag-pay sa akin. Sila, yung ex-deal ako, inumakuan ko. For example, kasi Ballet of Ireland ka, ito yung rate mo. Katulad sa mga GA ko, ito yung rate. Until now. Until now, may mga special rate ako. Sa GA nyo, wala rin kayong contract sa kanila? Wala kaming contract. Wala akong contract. Kasi nga, kaya ngayon, to be honest, karami ko ng teams ginahandle. Like, fast forward now, I work with the Nace Athletics Club. Sila rin nagtulong rin sa akin. I work with the Nace Triathlon. Meron din ako mga adventure racers. Tapos, adventure racers. So, Team Ireland sila. Tapos may mga cyclists ako. So, sila rin yan. Pero kaya nga, nakaon ko na rin sa. So, there's no but... Very busy, hatiin ako, joke. Hindi, may team naman kayo, di ba? I have people working with me. Kaya nga sabi ko sa it's really hard work. Is it hard work? Actually, yung sinasabi nyo pa lang, sa umpisa pa lang, is very hard work. And the job is physical. Hindi kami yung, ganito ganyan. Ganun lang, basahin. Hindi, so we do lots of treatment. Si Shea, yung parang kailangan niyang titingnan niya. Tingnan mo. Consultation, kumbaga, muna, before everything. What I mean is parang as a nurse, di ba? Yeah. Titingnan mo, i-assess mo yung assessment. So, meron kang assessment, tapos magda-diagnose. Kung ano proper. Ni ate sa akin kanina, sabi niya, oh my God, yung ano mo, ganyan. Tapos yun na i-tailor niya yung treatment kung ano yung problema mo. So you know exactly what's going on. Tapos sa akin din, hindi lang ako sa mga teams, meron ako mga typical pain. Joke. Tama. Work. Typical pain. Tsaka at the same time, kasi nga sa amin nga, more kami na hands-on. Nakala kasi nila, hands-on, people are screaming. No, I also work with post-rehab. Like, may mga knee replacement. Yes, okay. Mga hip replacement. Nagagano rin ako. May mga ibang bata, mga sport, but really dwell sa sports rehab talaga kami. Pero for me, I welcome. Kaya nga start ko rin, start rin aking work as practicing here. May stroke patient ako. Is a nursing home yata siya that time. So, pumunta ako ng nursing home. So, stroke patient. So, sa my Suncroft, medyo malayo rin. Tapos, saka stroke patient, yun talaga, you have to be patient because it's a right side part. So, part ng brain. Tapos, imagine, nag-drive ka from Nace to the nursing home. Sabihan ka naman, go away. At the end, go away. I want to treat you. Yeah, hindi nyo pwede pilitin kasi, di ba? Pag mga gano'n, di ba? It is, mahirap siya sa nursing home. There's a lot variety. Variety, At clientele. Marami akong iba-iba. Award. Certificate, award, whatever you call it. Yeah. Yun. Para like iba, hindi kaganda kay Ate Myla kasi sobrang dami yung pinag-aral. Until now, she's still studying kasi she never stopped nga naman. Pero every problems, nasagot nyo eh. Kasi may ideas kayo, may knowledge kayo dun sa mga experience. So hindi kayo, hindi parang hindi yung parang okay yung pinag-aralan, pinagsikapan yung mag-asawa. Hard work talaga. Nyo, ngayon, actually, ito na yung bungay. Actually, hindi basta yung nag-ako, pero talaga, kaya nga may nagtatanong sa akin, how do you deal with it? Like for me, I have a team. I have 3 people working with me.
before may isang team. Ang problema ko lang that time is really how to handle team. But on top of everything, so this is my own practice. Sa kabilang clinic, own practice ko. Tapos sa kabilang room kasi, kinaparen ko siya sa ibang therapist. Sideline. For example, sideline. Sa kabilang grupo kasi, for example, ako physical therapist, meron kaming acupuncture, meron kaming reflexologist, marami. Then pagkatapos yun, kung may mga problema sa room, like, text ka sa akin, sa isa magsaselan, hindi niya natapon ng bean. Eventually text pa sa akin, ako, pwede ba kitapon na lang sa labas? Sorry yan. Hindi niya natapon ng bean, hindi nag-work ang heating, wala nang tissue paper sa ilalim, so yun yung akin rin. Kasi sa kabilang room kasi, sa kabilang clinic, ako nag-handle ng therapy room, then may yoga. Like dito naman sa kabilang clinic naman, ito yung room ko, may ginaparent kami sa taas rin ng room. So yun yung, for example, mga start off, because isang reason ko rin is I know where I came from. Kahirap maghanap ng rent. Number one, kahirap maghanap ng how really to start off your first step. You know what I mean? How to do the first step. Kaya sabi ko sa kanila the journey always start with a first step. Then when you get used to it, dire-diretso. Kasi nga may nag-inquire sa akin mga ibang lahi, mga Irish na, I'm starting off as ito isang reason ko rin ba't ako nag-open ng treatment room. Kasi nga alam ko where coming from. Kahirap number one, wala kang pasyente, hindi mo alam saan ka mag-start. So kaya sabi ko sa kanila, say mag-open ako ng treatment room just to start off. Kaya nga ang rate ko is very very mura. May nagsabi sa akin, how much do you pay for it? Ito ganito lang, mura ko. Hindi, kasi alam ko, number one, mahirap maghanap ng pasyente. For example, may isa akong Spanish, she's very good, trained siya, I think she's reflexology. Kasi Myla, I want to help you, ito gawin mo. Pero nga, hindi lang ako, magtulong ka rin, let's say, marketing, social media, and everything. Ganun talaga. Sabi sa kanya, dapat ganun ang gawin mo. Hindi lang mag-depend ka sa akin, mag-ganun ka. Kasi alam ko, I tell you, ako taga-Kildare, one of my part na aking training kasi sa Philippines din even a degree kasi sa amin na-board ako ng physio ko naging medrep ako naging sales so kaya magaling ako machika mabenta mabenta then afterwards isang kaibigan ang gawin namin last time puti so I think she's doing reflexology that time siya mag-drive ako mag-market stop kami let's say town ng Kildare, let's say Klein, Salen, di ba umabot ng Akay malayo na masyado umabot kami ng Kilcolin so Klein, stop kami niyan, lagay kami ng flyers. Fly po na kami sa mga butika, flyering. Umabot pa kami yung mga New Bridge. Kulang na lang, pa-Eden Dairy na kami. Sabi no, we have to go back. Nag-start kami na ganun. I mean, kasi sabi ko sa kanila, hindi lahat nasa internet. Kasi kanya social media. You have to go to the grassroots. Punta ng butika. Ito, flyer. Tapos, ang style ko pa noon, kasi walang budget, wala na ako, print out, monitor, flyers ko na. Kasi ngayon, kasi wala kang budget. So, ngayon, medyo okay, may sarili akong flyer, pero mag-print lang ako, print out, monitor. Yun na yun. Kung wala, so, print ko yan. Tapos, yung sa Bank of R, gupit-gupit. So, tanggalin pa ako. Yun nag-start talaga ako. From the bottom talaga. From the bottom talaga. Yun talaga, hard work talaga. Tsaka, may nagtanong sa akin, how did I started it? Sabi ko, kasi, for example, in one day, I would see different, let's say, 10 patients. Ikaw, meron kang neck shoulder pain. Ibo ang neck shoulder pain mo sa kanya neck and shoulder pain. Ganon. So, sabi ko sa kanila is, before I start, kaya maaga ako mag-work dito. Let's say I start at 10 o'clock. Normally 8 o'clock. Nandito na ako ng 7:30. I have my quiet time. I always pray. Yun talaga. Yun talaga sa akin prayer talaga. Because Lord, you help me. For example, may mga cases ako, masakit ang tiyan niya. Okay, masakit siya niya. Ang wife is Filipino, siya Irish, sakit siya niya. This is before pandemic. Sabi ko, bakit sige ka, aray, I'm still very gentle. Sabi niya, Myla, parating siya may sakit. Sabi ko, pumunta ka na ba ng GP? Pumunta na daw. Here in Ireland, the difference. Sabi ko kay ate, dalhin mo na siya sa A&E. Siya, bakit? Hindi lang, I think ang kanyang pain from the back is different. Galing dito. Tummy. So, ngayon. Tapos sabi ko na, dali mo siya, gusto mo, dali mo na lang sa NACE. Tapos hindi, uwi sila ng taga-Eden Dairy, uwi ng Tullamore. Okay. After a week, tumawag si ate siya, May, salamat. Sabi ni Tammy siya, bakit? Ako nag-insist to bring him to the A&E. Cancer. Oh, may cancer. Kaya pala. Hindi, Hodgkin's. Automatic chemo.
Oh my. So, shock. Sabi ko sa kanila, if you go to someone na dapat may alam rin sa medical, katulad siya, neck and shoulder pain, may isang pasyente, may mga regular. So, I've been practicing for nearly 11 years now, to 12 years now. Kaya ginalo ko, how long you been practicing? 1 year and a decade. Kailan lang? Kailangan na decade. Tapos after, for example, katulad siya. So, ka pumunta ulit. And because masakit ng ulo dito. So, no, yung style ko kanina, ko, have you checked summertime, nag-golf. So, have you checked your blood pressure? Siya, no? Okay, I said, I want you to go to the chemist, magpa-blood pressure ka. Yung pala, mataas na kanyang BP. BP na. Oh, pero kung sa normal, go to a normal massage therapist or, like, Thai massage, hindi naman nila alam yung mga medical. Nahihilo siya. Baka mataas ang BP mo. Yun, naka-alaga siya, naka-monitoring agad siya. So, yun ang thing talaga, the advantage if you have the medical background. Yes, you will see talaga. Makakatulong ko talaga sa mga tao. Kala nila, normal lang yung pain or normal things. Normal pain. Kaiba kasi kay ate because she has that. So, she's able to give a more holistic care. To the client. To the client. Pero to the client. Kasi parang hindi lang, yun yung kailangan eh. Kailangan siguro successful kasi pinabalikan siya kasi. Kaya wag na kayo bumalik, okay na. Hindi, sinasabi niya kanina, nagpapamasahe si Chrissy, kailangan mo ito makagana ng gamutan, hindi ito isang araw lang. Hindi, kasi makikita mo naman talaga yung pagiging ni ate doon, yung enhance. Mission na, come back. No. Kung pwede kayo, may ibang Pilipino, for example, may Filipino akong galing ng malalayo, let's say, mga Northside, taga Dublin, kaya siya. Huwag ka na magbalik. Kaya, pwede na. Joke. Kasi I do more of hands-on. It's gonna be a teamwork. Gawin mo to. Okay lang to. Ma-exercise ka. Ganun yung dapat. May mga ganun si ate. After ng massage ka lang, meron siyang input pa na pa. Hindi lang, kasi si ate parang he will tell you what's wrong. Ito yung nakikita niya. Pero it's up to you pa rin as a patient na gawin mo yung sinasabi niya. Dahil it will help you, di ba? Na gawin yung mga ganung bagay. So, yung journey talaga ni ate. It's so inspiring. Sobrang inspiring. Ako talaga, natutunan. Kaya, hard work. At saka, hindi na pa ako magre-reklamo. Oo nga, hindi. Reklamo ko, isa lang trabaho. Oo nga, marami tayong reklamo about work. Work tayo ng work, okay, that's fine. We work a lot, diba? Pero nakakainda rin tayo ng sakit. Ito yung sa mga kabayan natin, ng mga Pilipino. Life balance. Na sobrang galing natin magtrabaho, andi yung pera. We understand that. Pero sometimes you have to look after yourself because, diba, health is what nga sabi nga nila. Self-care is very important. Minsan, you have to go sa mga ganitong therapy kasi it will help you. Kasi normally, pag tayo, ako physical work din ako sa mga pasyente. So I can feel the pain, normally sa normal back, which is marami nakakaintindi dyan, diba? So, you have to look after and treatment like this, it will help you na mawala yung ano ba dapat. Malay natin kung lower back lang yan. Baka mamaya meron pa palang iba. Yeah, this problem. Yes, this problem. So, ito yung time na dapat talaga natin. Sa ako, and ang ko rin sa kanila, like, even though my work is physical, ako rin, pumupunta rin ako sa ibang places to have me fixed. Because, like tayo, ang work is physical, kung sa abroad pa, ang work natin is, capital natin is ating katawan. How can you work kung masakit ka? How can you work kung ganito ka? Yun na rin sa akin. Kaya nga, ginaisip ko namin, yun na reason ko rin na, sa mga people, sabi ko, exercise ka, ma-invest ka, o let's say, punta ka ng massage, it's okay, kasi makatulong man din, o ma-exercise, yun talaga, yung kaninang massage na ginawa sa ate. Iba yun. Kala ko, yung kasi normally, torture ginawa. Hindi, ibig sabihin, yung si Chrissy kasi, nagpapamassage talaga yan normally sa mga, Thai massage. Pero yung kanina, may mga ibang different style pa pala talaga ng massage. Hindi lang para siyang massage lang. Actually, parang more like torture. Ang daming ilagay, may kite pa. First time yun. And it's the first time to get it done. And you can really see the difference. Yung ginagawa nila ate sa normal na parang massage lang. And you can really see the science behind it as well. May may mga explanation siya. Kasi every... Ako kanina gusto ko magsalita sa puro needle na yung mukha ko. Pero actually, nawala talaga. In fairness, nawala siya. Talaga yung,
pressure ba nawala doon sa katawan? Siguro kasi sa kuan, ano tawag ito sa kanya is a hay fever. So yung mga sinus drainage. Doon ka mag-stick ng mga needles here. Ganun yan. Para lang mag-release siya. Yung mga sinus problem dyan, guys. Punta na kayo dito. Nawala talaga. Nakalumag-lumag yung pananalita. Dapat nga hindi matutuloy ito kasi diba, I have a hay fever and I'm kind of like, sounds active. Maybe I still sounds pa rin. Pero mas better to kaysa kahapon. Sa mga katrabaho ko, alam nyo sinasabi ko. Kasi talaga kahapon, I'm very, very sick yesterday. But today, this morning, sabi ko pupunta kami kasi I know na magiging okay naman. Pero now, it's very, na ako, mas active na ako, nakapagsalita na ako ulit. Nakapodcast na natin sa Aya Tumayla. And going to the journey ni ate. Say, I think I'm inspired. Siguro, yung na-inspired, isa na naman kasi sabi ko. Yung effort. Kahit yung hard work. Tsaka along the journey. Tsaka along the journey is difficult. Kay number one, of course, you start off. Kaya nga, nag-school ako that time, At this is true, bumabagsak ako because hindi ka makastudy kasi study ka, yung nag-work ka rin. So, I failed. That's the time hindi ako once or twice because we have practical exam. Kasi ikaw, mental stress ka rin. So, bumagsak ko once, twice, at the point na ayoko na, okay na ako na ganito. Sabi ko, hindi, mahal. Dito na rin, you have to continue. You have to continue. So, pumasa na ako, start off. Pero, ang thing is, the time kasi, this is reality, we are Filipinos, but sometimes may talaga mga Filipinos na instead of helping you, they will try to pull you down. Yes. Yeah. Kaya hindi ko talaga makalimutan. Somebody asked me, yung nagsabi sa akin na ito yung rate mo. Sabihan ka naman niya na ang mahal-mahal mo naman. Sabi ko rin, paano ako makabawi yung tuition fee ko? Yung kasi in that time yung may mga ganito kaya minsan ito lang rate ko, may Filipino rate pa ako just to see Filipino. Tapos eventually may mga Irish na, so ang pumupunta talaga sa akin siguro it's really built on trust. Yes. Trust. And siguro rin kasi nakita nila yung capacity ko na hindi lang ako basta mag-treat, you give your all. Like, sa akin siguro, like kanina, before you came, ang pasyente ko, yung mention ko nga, is a very good squash player. Pero, ang nanay niya, pumupunta sa akin, ang kapatid niya, is like the whole family, part ko na isang family. You go to Myla. Alam nila, go to Myla. Ganun mga ko nila. So, yung na-build na ang trust, saka ang alam nila sa, hindi lang ako Myla na, yung thing is the relationship. Yung very important sa Irish. It's the yung connection. It's not your clients only. You're part I think of the family. A business like this or any business, your client, you can say that you're successful kung yung mga clients mo is like bumabalik-balik sa'yo. Hindi mga once off lang. For the last 10 years. 10 years. Kaya nga may mga patient ako, maglokohin nila ako. Myla, hindi na ako yung 6 years old, magsa-70 na ako. Ganun joke na the pressure will be little. Yeah, it's really like yung trust nila. Tapos kung minsan, for example, may sakit sila, sometimes you have to extend, So sige, punta ka dito, 9 o'clock ng gabi. I have to see them. Yun talaga, sige, the relationship. Because kay isipin mo, sa NACE, hindi sila nag-vlog, if you Google physical therapy NACE, maglabas ang pangalan ko, number 1, pain and rehab. Hindi ko naman ginabayaran yun. Yung siguro, I'm not sure about... Sa mga reviews din. Sa reviews, sa algorithms, mga ganun. Analytics kasi. Mga ganun siguro. Type kasi, doon nakukuha yun sa mga... alam nila yung mga marketing, hindi ka na marketer. Alam namin yan. Hindi ako nag-market talaga. Kasi number 1, ang the best for me is the word of mouth. Sa akin na, word of mouth. Kaya nga, mayroon akong before na patient, nakuha niya ang number ko. Kasi part of me, I try every year, nag-training ako. Punta ako sa UK. I think this year hindi ako naka-training. I think last year nag-training ako. So every year, punta ako ng London, for example. Ngayon feeling ko karami akong runners, mga athletics. So I have to go, twice ako naka-train about the running, paano sila magtakbo, ganyan. So kailangan ko yan siya. Kasi meron kaming basic, paano siya mag-hill strike. Pero alamin mo, bakit ganito, bakit ganyan. For example, yung mga runners dyan, let's say the shoes, yung mileage mo, ano yung magandang sapatos, bakit ganito
ganito ka maglakad, yung mga ganung style, o ganun lang rin. So, nag-invest na lang ako sa training, like, marami ako mga low back pain, but I think the best investment for me is really sa dry needling, kasi ang dry needling ko, mas parang mas advanced. Okay. I started dry needling mga 2018 pa ata, 17. So, isa ako sa mga original, tapos, based sa Belfast, so ngayon pumupunta siya ng Glasgow. So, nakailang years na ako din, nasa diploma na rin. So, yun, kung ginatanong nila, probably, kasi ang sabi ko sa kanila, ang treatment is just, gawin mo to. So, what you've learned, put it into action plan. Ito gawin mo. Saka mag-isip ka, kumisa ka, niloloko ibang pasyente. Oh my God, you're making my brain work. Alam ko na eh. Kaya niloloko nila ko, do you have an x-ray to your glass? Ko, no, I'm superwoman. Joke. No, yung kasi, alam ko lang, katulad yesterday, I have someone, feeling ko ganito ka. Hindi siya nag-scan. You may have an L4, L5 bulging disc. Pagtingin ko na scan, sakto nga talaga ako, meron kang bulging disc, back pain, ito, tinawagan ko pasyente. Yung mga ganun, may mga ganun talaga ako. Siguro is the experience. The experience siguro. Kasi imagine ilang likod. Nakita nyo, ilang harap. Ilang harap, ilang ganito. So, is the experience. Pero sa akin, even if you have the experience, you have to keep on going. Yan ang na-learn ko sa one guy. So, he's a local guy from Newbridge. So, the time mag-80 na siya. Are you not gonna stop working? Siya, no. Ano daw gawin niya? Tapos, okay, keep on going, Mayla. Yun ang nag-ilang, okay. Like for us, my work is physical. I'm thinking, what's next? Kaya ngayon nga, nag-aaral ako. Nag-try ako. I'm doing sports psychologist. Kasi nga, ang mga patient ko rin, medyo top level. Alam mo yung gano'n na, ma-injured sila, ma-stress sila, masali ka rin ma-stress. Tanungin mo naman, will the muscle pull? No, the muscle will not pull, you'll be fine. Gano'n nga. Sa akin, siguro advantage ko, yung mga players, let's say, may mga players na dumaan sa akin na maliit pa, hanggang ngayon pumupunta pa rin sa akin. Kaya feeling ko, I feel old. Old but great. Sila, katulad yung isa, meron ako isang runner. Is only, siguro mga 2015 siya. 14, 15 years old pa siya. Sabi ko sa kanya, you're gonna be a very good runner. Kung makalimutan ha, ginaloko ko. So fast forward, nag-graduate siya ng 6th year. Meron siyang 3 scholarship in America. Wow. Nag-hire, kinuha siya ng 3 scholarship in America to do athletics, full scholarship. So, nasa Shane. So, Shane knows me and the family knows me. So, 3 scholarship. So, sa America siya. And she's doing good. Ang kanyang 5K ba yan siya? Less than 15 minutes. Gano'n siya kabilis. Tapos, hanggang na-injured siya. Okay. Sabi ng mami sa, Mayla, can you see Shane? Ngayon, sige, alam mo yung kasi this part of psychology na lumaki ako sa iyo, feeling ko yung trust. Gano'n. Tapos, siya yung 3 years ago na dapat siya mag-represent ng Ireland sa World under 21 or something sa I think sa Sweden. Yun lang rin. Tapos siguro kaya nga ginaisip ko ngayon siguro in a sports therapist, ano yung pinaka top goal? Of course, you work with team, but for me, I think working with an Olympian will be the big of course. Makukuha yun, ate. Believe yourself. May Olympian ako. Ayun. Wow. So, may Olympian ako. So, it's so funny. Like, ano ba yun? Pumunta siya sa akin before pandemic. So, low back pain. Medyo may edad na rin. Tapos, low back pain, nag-golf siya. So, ang sabi niya is, taga-UK na siya. Irish siya, pero based na siya sa UK. Tapos, at the end of the session, tinanong niya ako, siya, Mayla, do you work with who compete internationally? Because when I was younger, nagko-compete daw siya. Sabi ko, meron ako, pero yung mga compete. So, she's very low profile siya. Kung gusto mo, hindi mo gusto. Pero sabi niya, I used to compete. You can Google me. Very gentle. Nakalimutan ko na pag-Google ko sa kanya, YouTube ko. Sabi ko sa asawa ko, my God, yun yung pasyente ko. So, he's the first Irish Olympian who compete in 5 Olympics. Wow. So, naging, I think silver o bronze ba siya? Sailing. So, ganyan. Tapos, and yun siya, nag-compete siya. Tapos, afterwards, ewan ko siguro, nagustuhan niya pagka-chikador ko, joke. The charm. Yeah, so that was it. 2020, nag-pandemic. Dapat pala, siya, so February, I think ang Olympics sa Japan is the March or April, so close down. Siya pala dapat ang mag-send off video sa mga Olympians going to Japan. Okay. So, nag-pandemic, close na. So, wala.
every year, pumupunta na siya sa akin. He's based siya sa UK. So, mag-text siya, Mile, I'll be in Ireland. Ganyan. So, okay, I'll see you. Yung pandemic, yung nag-Olympics na ng Japan ng 2021, 2022, naging pasyente ko siya. Sabi ko sa kanya, ginakwento niya nga sa mga, nag-accept rin ako mga TY work experience. Sabi niya nga, yung mga sports daw ngayon is very, very lucky kasi may mga physios na, may team of doctor, may mga support. Sa panahon daw nila, for example, siya is sailing. The time ko, ano pa yung sailing na sabi? Pa rin pala boat, ganito ka, sailor. Inisip mo naman, regata. No, a real sailor yun. So, sa time naman niya, is an expensive sport. Wala masyadong support yata ang government that time. So, mabuti daw, may mga kaibigan siya sa GB team. So, ang kanyang barko, ginapapull down niya sa GB team. Yun, hanggang naging silver siya. Silver in Olympics 1985 ata, 1982. Ay, hindi ko na alam. Tapos sabi sa kanya is the hard work, tapos, kaya may mga kuwan ako is, yun talaga, fast forward, actually, dito lang siya 3 weeks ago. Dito lang siya 3 weeks ago sa akin. So, yun lang rin, even though na yung mga tipong kasi nakita sila yung sincerity ko, siguro yun, yun lang siguro. Hindi kita dito kasi preparahan kita. No, I don't work like that, yun. Tapos, sabi ko sa kanya, sige, ano ba age niya? I think he's 1970 something na siguro rin siya. But, sabi ko sa kanya, you just do your Pilates, you'll be fine, kasi he just had a hip replacement. Napacheck siya sa akin. Siya, okay, you'll be fine. Ganun. Yun sabi ko nga, yun lang. Pagka sabi ko nga, ang sa kanila is, I'm just so lucky, if it's amin sa NACE, parang, hindi man competitor, but alam mo kung sino yung mga almost the same level mo. Alam mo yung ganun. So, ako lang yata yung Irish, Filipino, namin, in an Irish group, like this clinic, ako lang yung immigrant. Kaya, but, yung ako lang yung okay, Philippines, siguro, kaya ginatanong sa akin why, isang matanda bakit daw tayo mga Filipino, kasi sa nursing, very loving, ganyan. Bakit daw ganun tayo? Kung siguro, number one, for example, we have, Filipinos are known to be caring. Caring. Tapos, kung kami, yung empathy namin, hindi kami na, we're really pure of caring. Yun ang ginako sa kanya. Kaya nga, we have the best nurses here. Then look, pity din, joke kayo. Yun sa kanila because we do more of caring. Sabi ko sa kanila, kasi, for example, mga nursing home, karamihan ko, yan siguro rin. Saka rin, siguro we work hard. Yun talaga sa akin, we really work hard. We really work hard. You have to trust yourself. Na, for example, yes, may mga challenges. Like, for example, there's even one time, 3 years ago, so, nasa holiday ako, may nag-text sa akin. So, hi Marla, I would like to have an appointment with you, if possible with you. Sabi ko, I'm in holiday, kung gusto mo sa staff ko. Antayin daw niya ako. So, wala na, yun na yun. Then afterwards, mag-end. So, na-remember, nag-text ako. So, okay, can I have your mobile data? Pag text niya, blah, blah, blah. Sabi ko, oh my God, siya may-ari ng PT sa kabilang kanto. So, siya yung isa sa mga physio clinic in NACE. Sabi ko, natakot ako. Sabi ng asa ko, ikaw ang kanito na, CI ka talaga niyan. CI ako. Sabi ko sa staff isa, blah, 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 blah. Sabi sa isang staff ko, we have to be good. Siya, why? This is ba't sinabi, ganyan? Ko, oh my gosh, she's one of the owner sa kabilang clinic, sa kabila sa NACE. Shucks, nataranta ako, but she's very good. Nakikilala na rin niya ako. Kasi sa mga patient. Saka yung isa niyang staff kasi, kaibigan ko. Sabi ko sa staff niya, huy, sinabihan mo ba ako sa boss mo na, no, they just asked me, kasi Irish, they just asked me, where do I go? I said, I go to Mila because we're family friends. So yung dad niya yung nagtulong sa akin sa sports. Siya, really? Siya, why? Because you're gonna see me for treatment. But treat mo, boss mo, ginaloko ko. So pumunta siya sa akin, she liked my treatment. Siya, I heard good things about you. Gito, ganyan. So sabi ko, shucks, takot naman ako. Anyway, this is very good. Then afterwards, yun, tapos pinatawag siya ng boss niya, yung the husband. Siya, she was there. She likes Mila yung very well. Ganito, ganyan. So, yun lang, siguro yung we work normal, yung hindi ka na kung sa ako is really the hard work. Mahirap is. That's why you have to invest yourself. Dami na invest natin. Yung parang na kung dito is yung parang yung lesson for me here is parang yung continuous yung investment mo with yourself. Tapos yung work-life balance and especially yung faith. Yeah, it's the faith. It's the faith because ang ko is sabi ko nga sa mga kapatid is like
Actually, you grew up here. You're very lucky. You know, I mean, kayo, naglakihan na kayo dito. Before sa Philippines, meron talagang education is very important. It will bring you to higher places. Tama. Yeah, it will really bring you to higher places. Yun ang ginawa kaya nga, yung sa mga anak ko, I always tell them, see, even though we graduate here, ganyan, mommy, because iba talagang may pinag-aralan. Yeah, iba, yes, marunong ka magpera, but if you know how to do the works. Oo, kaya nga, sabi ko sa kanila, yung mga ngayon, katulad nyo, lumaki kayo dito, we have free education, ganyan. So dito, wala kayong reason ba't hindi ka makaral. Tama. Yes. Yeah. Yeah. Yan. Ang isa pa, bukod sa education, tignan niyo yung edad, doesn't matter yung edad dito. Basta gusto mong gawin, i-goal mo sa buhay, you can continue it. Yeah, you can continue. Nobody can stop you. Kasi sa time ko that time, I was doing carer, cleaning. I'm in the crossroads. Sabi ko, Lord, ganito lang ba ako? I can do more. Ganito lang ba ako, Lord? I can do more. Yes, ang akin, if the Lord has planned for you, it will open you doors. Like, I haven't been practicing for years kasi nga sabi ko, hindi na ako mag-PT. Tapos na yung PT world ko, ganyan. Pero, I never expect myself, alam to ng kaibigan ko, na I can go back to practice. Yun na rin sa akin na, saka, yun, mahirap mag-start. Yun talaga mag-start is the struggle. For me, it's really is the faith ko. Lord, saan ako mga pasyente ko dyan. But when one door's open, dire-diretso na yan. Yes. Yun, at saka, sa akin talaga na, ang na-learn ko from my training sa school is like, don't make your patient like your monk. Yo, pera. It's not about the money. Yan ko na-realize, yes, kaya may magsabi sa akin na, I'm really not offended, parang magsabi sa, kayaman-yaman mo na. It's not about the money. Yeah. Importante is, number one, kung sa loob-loob ko pa, kung minsan lumalabas pagkabatanggenyo ko, joke. Sa kanya ko, kung mag-overtime ka, meron kang pera. Kung mag-work ako, may pera ko extra. Yun lang talaga. Kaya yun talaga is not about the money because it's just balance. Kasi ang akin talaga is, kaya may nagsabi ako sa isang staff ko before, it's like, if you see one patient here as euro or money, you will not succeed. If you see that patient coming to our room, now you can help him, you can fix him, it will just follow. Yun talaga sa akin na every patient na pumupunta, ito may pera ko. No, hindi yung thinking ko. Sa totoo lang, may iba akong mga pasyente, for example, nakalimutan daw nila ang card, sure, baka walang pera. Sige lang, okay lang. Hanggang hindi pa rin nag-buy, pero okay lang. Mas alam ko yun, hindi mas gusto ko ng, of course, mas asawa ko, mag-buy ako ng rent. But yun kayo muna, sige, okay na. Kahapon, blah, 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 blah. Oh, no, it's okay. Ganun ako, kasi alam ko, nag-test hapon, Myla, thank you so much, kasi alam ko, she has some stuff. Siya, no need to pay, I'll just see you the next time. Yun. Kasi it's just not about money. Hindi lahat money, important is, ang akin talaga is makatulong ka sa kapwa. Yun talaga. Tama. You are blessed at you're not looking for something. Isip sa akin, siguro na, isip sa akin na, yung katulad, sa mga hindi ganun kataas kasi you know how it feels, so you're kasi alam ko you've been there. I've been there. Kaya nag-iisip ko sa mga iba, yung mga ibang, kasi yung nakwento ka, yung may Philippines, sabi ko na, silang tiyaga ka lang, kasi mahirap talaga ang buhay abroad. Hindi katulad ng Pilipinas na gito, ganyan. Yung mahirap magsimula. Pero once nandito ka na, kaya nga sabi ko sa mga kaibigan ko, yes, I'm here, but this is just temporary. Kaya sa mga kaibigan ko, I feel so grounded. Alam nga, ba't ka magpataas-taas? You know what I mean? Like, just stay grounded. Yeah. Baka kaya di ako mag-podcast. Gulit ka sa atin. Hindi ko lang okay. My friend ako, like 2 years ago, like, i-feature nila ako sa, ano ba to sa embassy before? Women's health. Something, okay. Man, something ganito. Yung friend ko, hello, Aina. So, sige naman ko, kaya ako yan. So, in fairness, so, may profile, ganyan. So, sabi niya, Mike, karami mong nag-reshare daw. Kaibigan ko lang rin yun. Marami lang talaga akong kaibigan. Share ito. So, reshare this podcast. Reshare like
Hindi bukod sa work nga at money na sinasabi, yung mga bagay na your client is your family na. Hindi siya yung parang as a client, as a, it's about community, Filipino community and other community din talaga. It's like extra mile. Extra mile. Extended. Kaya kung minsan nga may mga iba kong patient na, I think, masakit na yung parang grabe na sakit ng ulo. Sabi, sige, I don't work Sunday. Sige, punta ka sa clinic Sunday. Mag-open ako sa'yo. Kasi nga, maawa na rin ako. Mga ganun. Kung sige, punta ka sa clinic. Katulad kanina, dapat hindi ako mag-work. Sige, punta ka. Dahil sa amin, kung ano pinagbibigay sa asama ko, nagulat din kami. Ay, gano'n pala. Ako, tinira. Minaximize na yata lahat. Diba? For me, we never really, like sa amin lang talaga, massage lang. Normal massage lang. 20 minutes. Okay na yun. Makita lang. But minaximize talaga ni ate. Kaya ako, tinuruan pa ng karayom. Like, in that kind of way. Maximize din yung relief. Pero yeah, it's all worth it talaga, di ba? Yung pagpunta rito. So, para sa akin lang, you deserve to be, in this position ate. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Yung family mo, you deserve all of this, a blessing coming from God. Listening to you, listening your journey and that. Like, kasi we grew up in here, our parents came here for us. You're very lucky. We can see yung journey nyo as kung, like, what your children is saying you to. Because our parents were like that too. Yung parang trabaho lang, uwi, bahay, ganyan, maliliit pa nung pumunta dito. So, parang yung juggling, yung life, balance. yung family. Tapos, syempre, in the beginning, talagang sakripisyo lahat yan. Walang umuwi. Wala. Sacrifice mo lahat yan. So, 2000, nag-ala kami 2012 yata. Ang 2012, last time uwi, 2017. Wow, matagal-tagal na rin. 17 kami whole family, ha? After 5 years. Kasi wala pang uwi. Totoo yan. 2003. Namin kailan yung 2009? 2010. Matagal-tagal. Ganoon. Kaya nga. Like ako, first na uwi ko kasi I had to go to college. Mahal. Mama lang mag-isa. Nag-trabaho. Expensive talaga. Yung journey. Kaya nga sabi ko sa kanila, we're very lucky na sa Ireland tayo. Tama. Kami, we like to travel. So, kaya nga, sabi ko sa kanila, Ireland, kasi ang sister ko, she works with the as a stewardess Emirates. So, alam niya yung travel. Ikaw, galing ka America. For here, kasi feeling ko Ireland and UK, ang life natin is parang Pilipinas, very lax. Totoo lang. When we went to Canada a few years ago, as in, double job. Kung mamatay, totoo yun. Nurse. Totoo yun. Double job, ewan ko sa mga friends ko sa States, lahat double. Kung hindi ko man kaya ang double job, mamatay na ako sa work ko. Tapos doon, katulad ng, you have to work. Tapos, for example, they go for holiday. March pa lang, nandun kami March sa Canada. Hala, nagplano na sila ng August. Kung ba't natagal? Ganun kasi kanila, everything nakaschedule. Kaya nga life balance is very important. Very limited. Gusto holiday, Irish government. Bayad pa. And everything. Di ba? Dami. Yun talaga importante. Life balance talaga. Natin si God na ilagay sa country na to. Kasi I think this is what we need in our lives. Yes. Yung ganitong type ng life. Yes. Kung siya very, for me, very, tama ito, the country itself is very, the Irish Filipino, very warm. Mabait sila. Ang mga close ko, mga kapitbahay ko, mga Irish, mga kapitbahay ko, mga babait sila. Tapos sila rin is, ginakuan talaga nila is yung work balance. Hindi lang work. So, kailangan mo mag-holiday ka, kahit hindi ka mag-abroad, makalis ka lang, o let's say, punta ka lang, relax ka lang. That's very important. We need that. That's why kayo, the second generation, joke, the second generation, mahirap, as in a start, as mahirap, maliliit pang anak, but it's really a journey. Kasi katulad sa akin, for example, sa iyo, let's say, Jerome, for example, okay, magaling ka dito, why not maximize it? Yun talaga sa akin. Sabi ko kayo, di ba? Happy ba? No, it's not happy. This is like very good, you know? Like, oh my God, bongga. Mulat ba? It's really a journey. So, it's a way for me, because being here in Ireland, it's a way for me to introduce Filipino as well. Because I've been here, I see everything, and then these people na nag-business na rin dito. So, why natin highlight natin yung mga itong mga tao na nakaka-inspire sa mga kababayan din natin na maybe they have this kind of challenges then, or may rin sila dream na magkaganito. So, it can help them as well, diba? It will help. Because coming from all you guys na na-interview namin na magandang bagay ito sa atin.
lang yan. If you think about it, there are lots of new Filipinos here in Ireland. Yes. So, hindi nila alam, saan ba ako magpapa-therapy ng ganito, sumasakit yung likod ko, ganyan. Yes. And this is our way to help our kababayan, especially the new ones, to know that there are May mga services like treatments. this. Kasi iba din talaga yung pag Filipino yung nag-handle Yes. sa ano mo. Makatagalog, makabisaya. Oo nga, Bisaya si ate. Sigaw ka lang ng Tagalog. Sigaw ka lang ng kahit ano. Kasi naman siya, aray, go lang ako. Go lang, aray na, ayaw pa. Iba yung nakakaintindi sa pangangailangan mo. Kasi minsan, ang hirap din i-express kung ano yung gusto mong sabihin in English. Kasi mag-iisip ka pa eh. Diba? Ano ba English doon? Tika na. Sabi ko na lang sa Tagalog, ito yung problema. Ganito ka. Tsaka hindi ka mahihiya. Hiyang-hiya. Na-maximize nga kanina. Pero yun, yung pag-afford. Yung treat. Oo. Tapos, at saka may puso si ate. So parang alaga. Alaga talaga. Makikita mo. Kaya nga rin sa akin, for example, like may mga workers. Ang sa akin, sabi ko sa asawa ko, like, not to brag, but yung may mga may-ari ng company sa Kildare or Nace Amps, as in sila yung may-ari ng company, pumupunta sa akin. So, makuha ko rin sabi ko nga wow, ito yung pasyente ko, may-ari siya ng ito, may-ari ng ganito. I mean, I don't want to mention name, but may-ari. At least alam niya, ang mga Filipino, hindi lang factory worker. Oh, yeah. Yung sabi talaga na, kaya nga, yung siya pang may isang akong pasyente siya, sabi, kasi nakita ko yung podcast yung may mga swine pig. Yes, marami kami ganyan. Sabi ng pasyente ko, may-ari siya isang malaking company here. Sabi siya, Marla, do you know there's also Filipinos working in farmland? Kasi kanila is meat production. Sabi ko, I don't know. So, okay, fine. But doon ko na feel na working with them, thus I was even treating them, hurting them, with jump in the table. Pero doon ko na-realize na, halaka Lord, grabe ka Lord, no? Para ma-realize na nila how hindi lang kami nurse, hindi lang kami carer, hindi lang kami production nyo. Hindi lang kami ganyan, but some people who works with them. And ang kagandahan pa, even sila yung mga may-ari ng mga ganitong company, they're very, very grounded. They're very simple. You can joke about them. Yung very normal. Sabi ko talaga na, iba rin talaga si Lord, no? Yung sabi ko nga is the faith will keeps you going. Yes, may mga challenges. Kaya nga, early January, sabi ko, Lord, baka maibigay ka na challenge sa akin. Yes, I had few challenges. Mahirap maghanap ng staff, lahat-lahat. Pero sabi ko nga may nabasa nga ako if we always hang on in this one, kung hindi ka mag-let go, walang ibibigay na new blessing si Lord sa'yo. Yun talaga nabasa when I read it. Kaya sabi ko na, okay lang, balance lang. It was very important. Very important talaga. Saka sabi ko sa kanila, to be honest, yung mga Filipino, they come to see me. Yun lang, parati ako fully booked. Gano'n ka busy? Gano'n ka busy to? So, kuminsan rin, ang mga Filipino rin, okay, want to see me, it's okay. Pero naman, huwag natin dali ng Filipino culture always late. Wow. Yes, please. Yan talaga. Kasi yung we work here on time, we have appointment. Ayoko kong sabihin na isingit ako. Paano ko isingit? Hatiin ko tawang ko. Isingit mo na. May ganun ba ate? Sorry. May ganun ba na incident? Let's say, they were there somewhere in Nace or Newbridge and then they come up, punta tayo kay Ate Myla at baka may space siya doon. May ganun ba? Pwede makisingit na lang. Oo. Halaga ko. Ba't gano'n? Hindi ako, hindi. Sorry, hindi pwede. Like, meron talaga kaming proper booking. Kaming booking, wala kaming walk-in kasi baka hati ang katawan ko. Nandito ako sa isa sa Mondred. So, kaya nga kuminsan, kasi I work with, may mga staff rin ako. So, Marla, did not show up or 20 ko, patay ng mga Pilipino talaga. Because we have to be learned, we're here on time because every kasi sa amin kasi we're so busy, meron kaming waiting list, cancellation list. So after like 5 minutes, 10 minutes, pag maximum is 15 minutes. 15 minutes. Tsaka ngayon rin, kasi we have a booking system, we have to ask deposit now. Okay, tama. Deposit na kami. Kasi sa amin rin kasi, even hindi pumunta kayo, yung mga pasyente, even mga putehan, hindi pumunta, yung mga staff ko, kailangan ko sila bayaran. Sayang oras tapos, same time, meron kaming cancellation list. Like ngayon, may mga 2 kaming cancellation list. So, may hindi pumunta. Sabi ko sa kanila, kaya nga, merong makulit na fresh is an apps texting you or appointment or free deposit, ganyan. For example, hindi ako makabaya as long as you confirm you're coming
you're okay. Sabi sa kanila, kasi sabi sa kanila, number one, for example, Monday, let's say, ang work ko talaga is on a Monday, I'm in Madrid. So, ang work ko doon is Monday from 8 o'clock hanggang 8 ako. Okay. Tapos, from 8 hanggang 12, then may staff akong papasok. Then, balik ako ng 5 until 8. Kung minsan, I work with the JA. Kung manalo sila, kailangan ko insert sila at 8 o'clock. Tapos, let's say, on a Tuesday, nandito ako Tuesday, start ako dito ng 8 hanggang ating 1:00. Balik ako ng Madrid from 3:00 hanggang 8:00 ng gabi. So, ganun ang work. So, yung mga people mag-book tapos hindi pala pupunta, tapos may kaming waiting list. Kaya nga, sa akin nga, if possible, kung may sakit nga, gusto kita makita ngayon. Pero problema nga, nagiging busy. Kaya kung minsan kasi meron kaming team. Okay, ako, si Joey, she's a Malaysian guy. He's been working with me for nearly 3 years. Si Sarah naman, Irish, then a new girl is Mia. So, sabi mo sa friend, and Mia is another friend of mine. Siya yung tumutulong sa akin for the appointments. Alam yung schedules ko. Siya yung virtual assistant. Kunyari, virtual assistant si Mia. Shout out Mia. Tapos doon after, sabi nga ni Mia, May, ikaw mang hinahanap. Sabi mo, wala na. Pero sa amin talaga is we want everything in order. Kaya may Pilipino na, isingit kami, kung saan kita isingit? Magsingit ka ngayon, diretso ko. Wala, isingit kita 11:00 ng gabi, patay rin ang katawan ko. Kasi the following day, I have to work earlier. Yes, Kaya sa mga Filipino talaga is, alam ko before, of course, mahirap ang pera. Yeah. Okay? Kasi ang alam ko before, when I was starting off here, target ko Filipino. Start Filipino. Kasi Filipino tayo. Yes. But the thing is, Filipino, we work so hard, sometimes we forget our body. Pumupunta sila sa akin, kailan to? Katulad mo. Matagal na. Kung hindi to matagal na, buwan na to. Matagal. Na to. Punta sila sa akin. So, okay na. Kaya sa kanila, okay. Ako, kasi ang treatment is like, you come to see me, kasi ang Irish treatment, they have to go every week. So, okay, no, I don't do that. Okay. Come to see me, next week, punta, off tayo next week, then the following week. So, every 2 weeks, medyo okay, every 3, hanggang, wag ka na pumunta, okay ka na, ganun ang style ko. So, then afterwards, kaya nga, if you see my setup, my clinic is I'm here, small room, pero ang next door ko, gym. So, refer ko sila sa gym. Punta ka sa gym. Sa kabilang clinic naman is a small room, refer ko sila sa yoga or pilates. So, yan yung aking unspoken community. So, medyo may kilala na ako sa mga pilates sa nails, reformer, ganun. Kaya sabi ko sa mga Filipino, huwag kayong pumunta sa akin yung at the worst. Kasi hindi ako magician. Iniisip nila para magagamit yun na yung problema nila. Hindi magician. Hindi ako maghihilot ka sa albularyo na ba to? Ano ba to? Ganon. Wala akong mga, ano ba yun siya, mga oil dyan. yung mga dinalat alam mo yung sa semana, alam mo mga ganon, mga ganon. My goodness. Pink siya. Walang ganon dito. Walang ganon, hands-on kami. The scientific study to, okay guys? Pinag-aralan to, hindi siya basta-basta. Lahat. So walang ganon. So talagang si ate, straightforward. Ang kagandaan ni kay Ate Myla kasi, she is very yung parang straightforward sa magsalita sa mga tao. Ito yung hindi makatanong mo talaga, sasagutin niya talaga in fronto na walang paligoy-ligoy pa. Alam mo, pero nakakatawa ka sa kanya. Siya sinabi niya. Oo. Kasi iba talaga naghihintay pa ng katagalan bago, ngayon, masakit na talaga, hindi ko na, malalaan na yan. Pain ka na. Ganun na yun dapat. Yun siya dapat. Because sabi ko sa kanila, we work hard, we have to take care of the body. Kahit ako mismo, I go to, like kanina sabi ni Chrissy, nag-massage din ako, nagpa-dry nili ako sa mga staff ko, mga ganun din talaga. Kasi nga, katulad kailan ba yun, the other week, meron akong binuhot na pasyente from wheelchair papunta sa bed. Medyo bumigay ang shoulder ko. Okay. So, pa-dry needling ako mismo. Sinadry niya sarili niya. Sinadry needling ko sarili ko. Ganito ganyan. Kasi sabi sa you do your own, kuya. Because if I can fix shoulder sa iba, I have to fix my own. Self-care. Self-service. Hindi lang kaya. Okay, staff ko. Okay, stick needle. Alam mo lang, stick mo dito. Alam ko na. Tanong ko lang din. Yung mga staff mo ba is the same lang din yung ginagawa? Well, let's say, siyempre may mga may mga specialties kayo sa sarili nyo. Ganon di ba tinuturo nyo sa kanila? Tinuturo ko sa kanila. Okay. Almost the same. Kaya lang, for example, for rehab, katulad, isang staff ko is si Joey. So, they work very hard.
hindi ko na kasi kaya yung let's say, nag-hands-on ako. After dito, yung ginawa kong exercise, kaya kami, tailored fit kami na exercise. For example, ACL injury. O bago lang, like hamstring injury. Ayoko na mag-isip, itong gawin ko. So, ang staff ko na may isa, pina-forward ko sa isang therapist. O, Joey, hamstring injury. O, ito yun siya. Kaya nga, yung may videos ng pinost, ito, ikaw na magawa niyan. Katulad, yung kilala mo siguro si Cholo. Cholo, lumaki si Cholo rin sa akin. O, si Cholo, si Cholo nagka-ACL, dito siya sa akin for, I think that was last year. Yes. Tapos sabi ko, Cholo, medyo okay ka na, forward kita kay Joey. Sila na yung nag-exercise, one-on-one rehab. Kasi akin, hindi ko na kaya. So, I gave them delegation. Si Joey is very good for running. So, yung mga Filipino na gusto mag-running, ang Joey is like, nag-PhD siya for running. Ayun. Maraming runner dito. Maraming runner sa atin. Tapos, yung isa ko namang staff, si Sarah, nag-PhD siya to golf. Mag-golfing naman sila. So, yung mga ganung tipo, let's say low back pain. Okay, what do you do more? Golf. Sige, forward kita kay, medyo okay na sa akin. Okay, forward kita kay Sarah. Yun ang style ko. Ganda yun kasi may mga specialty. Golfing, runner, mga ganun. Ito lang. Ito lang. Pero proper kasi yung care na makukuha mo sa kanila is catered to your needs. Yun yung tailored fit. Sabi ko tailored fit. For example, ito yung ganito sa kanya. Kung hindi nila kaya, balik sa akin. Sige, ganito, ganyan. Tapos, sa amin din kasi, for example, huwag kang masakit na likod mo. So, sige, punta ka ng GP, pascan ka, MRI. Sabi mo sa kanila, you go to this Klein, taga-Kilder kami. So, you go to Klein Hospital, I can have access. Maka-email ako, okay, ano yung result? So, I can, mapag-aralan ko rin. For example, ito yung result. Shucks, ito yung result. Like, okay, go ka ng Klein. Okay, mag-email ako ng Klein. Okay, this is the result. Okay, mapag-aralan ko rin. So, the next patient, alam ko na, ba't ganito. But, because here in our clinic, we are more of, we call that MSK, more of muscles talaga, rehab. So, iba-iba talaga rin, iba-iba lang rin talaga. May iba akong mga patient rin na gina-refer ko sila sa mga consultant, maka-access ako, let's say, sa mga taga-Hermitage, email ko, may patient ako, blah, 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 blah. Okay, forward ko sa inyo. Sila rin, sabi siya sa akin, Mayla, baka, she's due for a cortisol injection, yun lang rin. Nice. Yun lang rin. So, more na rin akong communication rin ba? That's good. Dahil kailangan mo, no? You have to broad out dun sa mga malalayo at yung mga ganyang hospital. Yung mga ganyang hospital. Clinic, oo. Kaya nga before, meron akong adventure racer. So, triathlon, sa mga Irish to. Tapos, all the way siya from Limerick, magpatreat lang sa akin. Sabi ko, magpunta sa akin? Bakit sa akin? Ang dami naman doon na malalapit. Bakit dito? Sabi niya kasi ganito, ganyan. So, okay. So, saan mo siya sa Limerick? Sabi niya, you just the motorway. Kung ako, exit 9 kami sa motorway, so M7, galing siya ng mga exit 29. So, alis siya ng Limerick, alas 4, para makarating siya ng alas 6. Sa akin, alas 6 ng treatment niya. Tapos, after alas 6, gano'n ang treatment sa kanya iyo, the same di ba, feel mo drain ka. Sabi sa kanya, si Sarah, mag-stop ka ha? Kasi yung draining. And every week, every month. Yun, every month, kung magkuang ka, kaya explain ko, ba't sa akin ka? Nakita pa talaga niya na, isa niyang teammate, nag-meet sila sa clinic siya, pumupunta ka. So, parang nainganyo rin sila, mga teammate ko. And when you say adventure racer, they carry the Ireland team. Yes. So, it's like 3 hours. Imagine, I think they have a big race, July ata. So, 3 days race yan na. So, ang first race niya, 350 kilometer. 250 is trail running from point A to point B. Then, after point B, mag-mountain biking ka. Yeah. Pag mountain biking mo, magkaya ka pa. Tapos wala yung stop. So, where do you sleep? In the road. Ganun sa kanila. Tapos very intense. Tapos nakakuha ko na rin yung nutrition. For example, in the runners, let's say mga long distance runner, yung mga marathon, kanilang nutrition, sugar, boasting, sugar, kanila sugar. Sa adventure racer naman, ang na-learn ko sa kanila is because it's a 3 days, 4 days intense training. Walang uwian. Ang kanilang food is different. For example, ang kanilang sports starts on a Friday. Monday pala or Tuesday, kumakain sila ng steak because protein. It's protein. That's what they're that's what they get. And then because ang fats, kasi ang sugar, sudden burst agad, yung mga liquid sugar, mga ito, the protein, then real fats, doon sila makuha. Tsaka very dedicated, na-store na, yung mga energy. So yun yung mga things ko rin, nalilern ko from other people. Ganun din sa kanila. Kaya masabi ko, iba-iba rin. Kaya nga, iba-iba rin. May mga cyclist naman ako. Yeah. Kaya nga, sa totoo lang, nasipa na rin ako.
Cyclist. Kasi sa face. May incident naman. It's normal. It's okay, you're alive, you'll be fine. I'm alive too. Oh, you're alive. Grabe yung torture sa kanila. Kasi sa akin, sabi ko, nabigla siya sa aking treatment, but still pumupunta pa rin sa akin. Balik pa rin. Kasi sabi niya sa akin is like, nag-cycle siya sa 312 in Mallorca. 312 kilometer. Para siyang mga Tour de France. So, tapos, 2 years ago. Tapos, ang kanyang bike, parang na-hit na isang cyclist. So, nahulog yung cyclist siya, nahulog. Sabi ko, so out siya. So, yun. After na out, sabi, ang ginawa mo? What did you do? So, wala, out siya. Umuwi ng Ireland. From Ireland, kala ko magpahinga. Kala ko pumunta siya sa akin. Nag-cycle na naman siya after a week from Galway, night cycle, all the way sa Bray. Wow. Hoy, grabe. Ganun. Okay, I call them the crazy cyclist. So when you call me crazy, is that real? But until now, tapos ngayon, I work with the CAF. Ay siya, sigaw-sigaw muna siya. Then afterwards, did I hit you? It's okay. When you story, you're alive, you'll be fine. Tatakot na sa classes ko. It's okay, you're alive. Because kasi from Galway until Laxish. Anyway, it's okay. Nabigla sa Kasi kung sa kanila is like, for them, hindi sila taga-akin, hindi ba taga-Atay. Taga-Atay to sila. Pumupunta sa akin. I think Naramore yata. Pero kayo sa kanila is like, siya, yung anak, is really hard work talaga. Like for me, yung athlete. Pero kaya nga, moving forward now, kaya nga sa atin, let's say, we're here now. What's next? Like sa inyo, what's next? Kaya nga, what's next? I'm studying. Joke. Studying sports psychology. Sana matapos-tapos ko. Kasi ngayon, katulad may mga injuries. May mga magtanong sa akin, Myla, can I still do this one? I can do this one. So, yung kanilang stress level because once you compete international, yung matataas ang kuha mo na, kasi running, hindi lang sila tumatakbo isang araw. Twice, takbo yan. Takbo na naman. Kasi nga, kala nila, ma-injured ka, stop. Kaya katulad sa akin, may mga patient ako na injured, let's say, sa knee, ACL, kahirap magbalik. So, yung encouragement mo talaga, sa akin talaga, yun. Yung ganun. Anong sakit-sakit dito, kailangan mong i-deal. Pero yung mental. It's the mental. I think it's part of the team. It's the part of the team talaga. It's the mental. Kasi ang work, kasi katulad sa akin, may mga patient ako, mga medyo may edad, so hindi lang ako torture, okay? So, for example, they come to see me, masakit likod, masakit, ganyan. So, sabi ko naman, si Lola, kunyari, matanda na, especially stress, do you have, are you familiar with fibromyalgia? Alam mo yun, it might be a fibromyalgia. So, maiba na naman na how to treat is actually just more of the mental stress. Yan. Mahirap i-treat. Maiba namang pasyente, gusto nila sa akin, chika-chika lang. Like, okay na pumunta. As when will I see you? Yung may isang lola. If you be better, you be good. Pusok ka so. Tawag lang po kayo sa akin. Yun na, walang loko siya. Huwag ka na pumunta. Pero si Lola, shout out Mary. I mean, for her, like, she tells stories na kasi ito yung mga tao, you learn things from them. Yung mga old Irish na how they work hard. Ito rin, katulad sa kanya, ang kanyang apo is a very good 16 years old pa lang, naga-soccer, na-pick up siya sa a good team in the UK, Wolves. Wolves, okay. Wolves. Tapos ngayon, Irish team. Tapos ngayon, nag-play siya sa, ano ba itong? St. Pat's? St. Pat's, mga soccer, di ko siya St. Pat's. Tapos, yun, talaga, kaya nga, ang kanila rin, ang mga Irish din, I mean, Irish and Filipino, almost the same din, they work hard as well. Kaya dali natin makarelate sa kanila. As family-oriented sila. Family-oriented, very family-oriented sila. Saka, ako sa kanila rin, yung very open din sila. Very open. Sa kanila, very down to earth. Very down to, kaya yung mga, very down to, kaya nga sa akin, yung mga pasyente ko na, hala Lord, mga may anak. Ang mga, ang yaman pala nito. Yung para sa akin, yung ganito nga, yung ang yaman pala nito, mga ganito. Pero sa kanila, very down to earth sila. Tsaka, sabi nila, alam nila, Myra, may isang akong naging pasyente. So, chika-chika siya, yung pala, may-ari pala siya ng isang malaking company. Hindi nyo alam kung ano yung mga nakakausap nyo. Kaya nga, doon ko na-learn is like, sabi niya is everything is, and for him, I learned stories like,
she used to own a very big company sa Dublin. Kaya nga, so super busy na palaki niya. Then afterwards, doon niya na-realize na, uy, wala na akong time sa family ko. Gilat go niya. Ayun pa rin siya, parang siyang, parang consultancy na lang siya. Doon ako, sa mga families, ang Irish is they're very family-oriented like us. Yes. Kaya masasabi ko talaga, ang buhay Ireland is, may Filipino community tayo, pero marunong tayo go to the roots, which is very important talaga. It's very important because kasi katulad sa inyo, lumaki na kayo rito. So, ang culture nyo, anong age ka dumating? 17, 18. Going to 18. See? 16. Sige, yung culture is para rin how you are right now. Yun na rin talaga. Kaya sa mga anak ko, sabi sa kanila, you have to, even though na friends, you have to go back to your roots, which is very important. That's the value siguro of ating Filipino. Na mga like hardworking. We have to respect elderly. Caring. Ganun pa rin talaga dapat. Because even though nandito na tayo, let's say, retirement na sila, mama mo, ganyan, pero we have to go back to our roots because if something happens, meron kang balikan. Kasi ang ma-remember ko, ang lola ko is, merong saying kung hindi ka marunong lumingon sa galingan, hindi ka makakarating sa roonan. This was like my guiding ko. English. No English. Church. Wala susuko. So, Sarang about na lang. Kasi yun talaga ang culture talaga. Yun tama, ang ganda na sinabi natin. Yun ang talaga is marunong ka, you have to go back to the community rin. Yes. Kaya di ba sabi, I don't care. Sige, walang problema sa akin. So ito yung sinasabi namin na yung sinabi natin, Myla, sometimes it's not about money. It's about, how you communicate, how to have a family here while working. Same here din sa Buhay Ireland na we give back to the people. Yung knowledge at yung mga things na nalaman namin, binabalik din namin sa mga bago na mga kababayan natin na nandito. Tutulungan lang naman talaga tayo. Diba? So it's very inspiring yung sinasabi ni Ate Myla since kanina pa. Ang dami namin napulot na aral, ang dami namin napulot na mga, mga adventure ni Ate Myla at na kanyang family dito, how she start from the bottom. Now, life lesson. Now, nandito siya sa business. Yes. Kasi ang dami mo tutulong talaga. Hindi dahil gusto lang namin maipag-usap. Kasi ito yung mga bagay na nakaka-inspire din sa amin sa podcast namin na mukhang nakaka-inspire din para sa amin, sa inyo na bago lang dito. And that's why we keep this Buhay Ireland going because a lot of Filipino here in Ireland na may mga ganitong stories na hindi natin alam na nakuhungkat natin di ba? Maraming challenges but there's a life lesson nga sabi. There's a lesson in every stories. Hindi, Hindi, magaling. She never stopped. She's still studying, so never stop here. So, kahit gaano kayo, edad nyo, whatever, that doesn't stop you. The age talaga. So, ang ko rin is, once nandito na tayo, I mean, Ireland is a country so beautiful. Maganda siya, marami siyang i-offer sa inyo. Yes. Yun lang rin is, paano mo siya, for example, nandito na kayo, for example, you're new here, let's say, pumunta kayo dito as ganito, ganyan, but sometimes in life, you will reach a crossroads na, dito na lang ba ako? Dito ba ako? I can do more. Tama. I can do more. Especially now, for example, number one, it's so difficult to set up business. Tama. Hindi ka some people ask me how to set it up, ganyan ko. Kasi my practice like service, so it's a necessity. Maganda, let's say food and everything, but ang thing is really hard work. For example, ma-open ka ng coffee shop, it's really hard. At saka, if possible, moving forward, kung pwede nakatuto ka, yun talaga. And you have to look for, you have to find or look for someone na makatulong sa'yo. Number one, mahirap maghanap ng staff. Tama. Kaya nga, when was that? Yung the other day, meron akong kaibigan, almost the same kami na practice ko naman siya, osteopath. So, nandito siya sa akin, nag-ask ng information. Sabi niya, are you a life coach? Ko, no. Life coach. But yun talaga sa kanya, if you want to move further on, ito yung gagawin mo. Ito yung gagawin mo. Nag-open siya ng new clinic. Yun talaga, mahirap siya at start. Number
number one, you have to invest. Yes. May pang magic na you go like this. Yeah. You have to invest. Number one, you have to learn the skills. You have to learn the skills. You have to be expert. You have to ask people question. Ganito rin. For example, gusto mo maging, let's say, sa kanila, kila Jerome, podcast. Yeah. Ganda ng setup. Yun, because you have to invest. You have to invest. All of this we have to invest. We have to invest. Like for me, I went to college, I have to invest. Yes. For example, food industry. Kasi maraming, to be honest, may mga food industry. Like for us, to be honest, like I always go to London. So, may mga Filipino restaurant tayo. Pero feeling ko kulang pa rin. Alam mo yung kulang pa rin? Alam mo yung kulang pa rin? May something missing. May something. Let's say, we're good, we have may mga shops and everything. Pero yun talaga, you have to learn the business. Number one is prayer, guidance, because hindi every time plano natin ganito pero ibang plano ni Lord. Yun talaga. Kasi sabi mo itong plano ko Lord, pero as the Lord says, He have better plans for you. Yun talaga. Ako talaga. Kaya mahirap, number one, maglabas ka ng pera. Labas ka ng pera. Tapos yung pala after sarado ka naman. So you have to really think, is it possible if I make a business like this? For me, it's a risk because that time when I'm trying to set up, akin lang, normal lang, pero akin lang that time, to be honest, I finished the college, makatrabaho lang ako, that's it. Tapos na. Tapos na, makapunta lang ako nag-rent as yung normal therapist. Wala isa, makapasyente, pero I never expect I'll grow this practice to a higher level. Yun talaga. Yun sa akin lang. Magkatrabaho, magpiti ako, mag-massage, whatever, yung gano'n, punta lang ako doon, okay, trabaho, pero I never to this level na to do this. Magiging ganito siya kalaki. Okay lang, joke. Malaki, dalawa eh. Malaki yun. Yung hindi ganun, kaya nga, yung sabi ko sa kanila, hard work, tsaka yung yung isipin nyo, for example, if you want to set up a business, you have to set yung may mga feasibility studies, kaya ba? At saka, ang sa akin rin, kasi, huwag masyado mahal. Yan. I mean, that's why, ang mga pasyente, because like for the treatment, ito yung price namin. Kaya may nagsasabi sa amin, hindi ka lugi. Kung ako, ang akin lang is, nakabayad ako, number one, nasasweldohan ko ang staff ko, nakabayad ako ng rent, may extra ako, happy na ako. Yun lang. And keep it going. Kasi, the more kasi may mga kaibigan ako, they charge us more. I was like, saka, ganyan sa ito yung treatment mo, let's say, napa-dry needling ka, they add you charge. Okay, no, kompleto na yun siya. Are you sure ko? I'm very sure. Yun sa akin siya, sigurado, kaya nagsasabi na sa akin, uy, Myla, ganyan ko, okay na. Sabi ng, dapat Myla, you have to be higher. Parang consultant, sabi ko, walang pupunta sa akin. yung within the reach, that's the term, within the reach. Ako pa lang target kong masa. That's it, masa. That's the thing is, masa lang. Yun lang ko. Kasi nga, number one, paano ka makatulong? Kaya nga, kung mahal ka naman, tsaka ang corner is really the trust. The trust. Every time you put something on it, number one is hard work, is the faith, the prayer to keep you going. Because may time talaga na, Lord, bakit walang pasyente? But I tell you, miracle happened. Last year, may staff ako. Yes, ang sa schedule ko, fully book kasi si Myla. Yung staff ko naman, my God, wala mang nag-book sa kanya. Pero I tell you, Lord, you will provide everything for the week. Ma-fill up namin ang slots. Grabe, the Lord really works. Yan talaga yung, ba't na na-book ba? Yan, yung na-book, we fill up the slots. We fill up the slots talaga. Kasi ngayon nga, sabi ko nga is, kung may mga challenges, you have to pray. Hard work. Kasi time is very hard work. Sabi ko talaga, we Filipinos, Asian, we hard work, we invest more, at saka we're very friendly. Mabilis tayo makaisuyo. We're very friendly. We're very good at talking. We're very good in talking. Kaya kung minsan, maganda ko sa mga pasyente ko, sige tayo English, okay na. It's okay na. Dito joke ka. Sige English. Yun talaga. Yun talaga. It's really hard working. I think, for me, I started with a prayer. At the end of the day, no matter how tired I am sa kabilang clinic, kasi doon ako natatapos ko, Lord, thank you for the day. That's it. Period. Thank you for the day. It's really and then I just learned na kung may binigay si Lord sa atin, you have to make the use of it. Tama. Yun talaga. Yun. Dapat yung care nila. Kaya kung minsan siya, Myla, how do you do this? I was like, I don't know. Vitamins. We take care of ourselves. Self-care. Yung mag-vitamins. Tapos yung talaga hard work talaga. Mahirap. To set up a business, mahal. When I set up this, asaka, the story is like this. So, sa other clinic, ilang years na ba ako doon? I think 2000.
14, so mga 10 years na rin. 4 to 15, doon ako sa kabilang clinic. Then, sabi ko kay Lord, magta 10 years na ako. Okay, I want, kasama expand. Sabi ko, ayoko mag-Dublin kasi, number 1, traffic. Ayoko. If magda-Dublin ako, Tala will be the nearest as is motorway. Naisip ko naman, mag-Portlish kasi motorway lang. Kasi kung sa Portlish, kung mag-Portlish ako, I have to start my name. Nakikita na ako ganito, ganyan. Tapos sabi ko, huwag na lang Portlish. Sabi ko, I pray for this place. I pray for this place. Lord, sana yung malapit lang sana. Then, 2 years ago, kasi kilala ko sa taga-gym siya, Myla, we have a room here, ganito, ganyan. Kasi kung makilala ba daw ako? Wala ko, kilala kami, nag-refer lang, pero in-offer nila sa akin. Pagtingin ko, this is good, kasi mas malaki siya comparing sa kabila. Tapos kaya nga, may nagsabi sa akin, ba't daw ako nag-open isang clinic na malapit lang, 10 minutes away. So, sabi ko sa ganito kasi siya, sabi na ng isa kong friend is, Myla, don't go far because nice people has the capacity to pay in the business side. Yeah. If you compare Newbridge, Kilcullen, Atay, ganon. So dito ka na, huwag ka na magpalayo, huwag ka na ganon. Tapos sabi ko, sige, nag-open ako dito. So, ang fear ko that time, magad, baka malayoon sila. Kasi in between Pero sabi sa, it's just only 10 minutes away from the other clinic or dito. Tapos yun, nag-provide ako, mahal mag-set up. Ang mga bed ko, galing pa tong, I think sa Germany at ako nag-order that time. So, mahal talaga mag-set up. Pero, yun, the Lord provided everything. Yun talaga. Tapos, yung sa time pa talaga that time, may nagsabi sa akin, ba't gano'n? Sabi, ganito ang style ko kasi, for example, nag-work ako dito, let's say on a Tuesday, half day ako Tuesday, the time 8 to 2 o'clock. So straight na, if I work, hindi ako petiks. Ang pahinga ko, ihi lang. I have to go run to the toilet. Kasi tayo, 50 minutes treatment, straight yan. O, kasalanan ko, kung nagchika-chika pag di ko, yung pasyente ko, so I have to go to the toilet. Kasi comparing the Irish way, cup of tea kako, ayoko mag-cup of tea. Straight, tapos ka na for the day. For example, so matapos ako ng 1:00 dito, so start naman sa kabilang clinic, ang from 12 until 8. So, continuous ang clinic. So, kung may mga pasyente akong hindi makaakyat, let's say mga wheelchair bound, naka-knee-replace, so dito sila dapat. Dito sila dapat. Yun rin ang reason ka rin. So, continuous ang work. Kaya lang, disadvantage, nalilito sila. Kaya sa kanila, sobrang nilang busy kasi they book online for appointments. Di nila sino is here. Kaya nakita nila ako, okay, you're a lucky dip because I'm the physio today. Yun talaga. Mahirap mag-start to do a business. Mahirap, hindi mo alam kapaka-paka. But for me, I suggest find the right person to influence you. Find the right person to lift you up. Yun talaga. Tulungan. May as a Filipino, may mga negative traits tayo. Crab mentality, which is normal. But for me, kayo mga bata pa, you have to find someone talaga, it will lift you up. It will really lift you up. Mahirap siya, but kaya nga sabi nga nila, as you grow older kami, you would rather have a small group of friends comparing a bigger friends. Yun. Kaya nga yung mga kaibigan ko na, for example, yung saan ko ginaiwan ng mga anak ko, yung maliliit pa sila, they move already in London, sa Birmingham na sila, pupunta siya dito, kinatit ko talaga siya. Sabi siya, uy, ikaw ba part ng journey siya? Hindi, paano ka makaka-college kung hindi mo ginamay ng mga bata before. And I don't pay her, yun lang, tulungan lang kami. Ito lang sabi sa kanila, find the right person. Saka, eventually rin, ewan ko, kuminsan, nag-work rin ako sa London. So, may time kasi ang sister sa London, so may mga Filipino. Tapos, meron ako si tita, I want to help her. Sabi ko, so, naging pasyente ko siya ng July. Tapos siya, Myla, malaki na improvement. Sabi ko sa kanya, sa bahay ng kapatid ko, sabi ko, sige tita, kailan daw siya pupunta? Punta daw siya ng Ireland. Ko, tita, hindi ako sa Dublin nakatira, malayo pa ako. Saka, for me, kung pupunta ka ng Ireland, yun talaga, works. Ireland, sa London, petiks lang, enjoy. Holiday, enjoy. Enjoy holiday, kumikita, And then afterwards, sabi ko, maglo-London ako, but I have to find place talaga. So, depends on my mood, kung pupunta ako, let's say, may nakabook na ng mga 4 o 5 na pasyente, yun na yun. Tapos yun yung dire-diretso. Tapos, nag-start ako ng, mga September, so may mga patient ako. So siya, ate, kailan balik mo? Depende nga sa mood. Pero in fairness, nakabook na ako kasi yun. Tapos, kaya nga may nagtanong nga sa akin na siya, Marla, is about, somebody asked me, is about money, why you have to go to London? Is it enough? No, for me, it's not about money because it's helping some Filipinos there. It's not sa kanila. At least naka sa London, petiks, pero nakita, joke.
Flexible. Mag-iwais. Tama. Madiskarte sa buhay. Bukan na early flight, magkano ang flight lang? Let's say, kasi ang advantage ko, may sister ako doon, malapit lang talaga. So, 30 euro, 40 euro. Hindi ko naisipin yung mga expense. Importante na doon ako. Tapos kaya nga, I think the last time na doon ako ng kailan ako? August. January. So, siya, teka lang, balik mo ko. Depende kasi busy nga rin ako dito. Yun talaga. Yung sabi ko talaga na, mahirap talaga mag-start. Pero once naka-start ka na, dire-diretso na yan. Yun talaga yan. Mahirap tsaka, what you do, kaya ngayon, kung to suggest, planting. You plant. Yes, plant the seed. Plant the seed. It's a tough journey. Plant the seed. By the time now, I'm not saying harvest. Hindi pa rin. Pero you plant the seed talaga. Tuloy-tuloy mahirap. As in, yun ang buhay Ireland, this reality bites. Di ba? Oo, alam ni mama mo yan. Mga ganun. Kaya nga kami nandito is to influence people. Tama. Hindi lang ganun na, kasi ganyan. No, it's not like, alam nyo na, okay, malaki na siya. No, kung alam nyo ang the story behind us. Yun nga, kasi guys, sabi namin na kasi mga ganito successful business or story, hindi po siya madali. Kasi lahat kami pinagdaanan ng time na yon. Pero, nandito tayo sa time na to, katulad din namin na we're still planting din naman. Kasi hindi pa kami, like, we're not saying na magiging malaki to or whatever. If God provide us na mas malumaki pa to, mas maka-encourage pa kami ng mga tao, maka-inspire pa ng mga tao, we will continue, di ba? Kaya lahat yung mga aming mga nagiging guest, nagiging co-host din namin, kasi we want to hear their story as well behind it. Para lahat kami mag-sharing ng stories and inspiration sa inyong mga nandyan na kababayan natin. Pero Ate Myla, we just want to before natin ma-end tong story na to. Can you tell us when are you open, what time, and where can we locate you? Okay, parati kami open, joke. Wala pa lang, hindi na sila busy. Ganito. We have two places. So for me is like I have people working with me. They're very qualified. They're very good, and they've been working with me for years. So we're open. We have two places. So this is Talker. So Talker is just if coming from Dublin, exit 10 lang kami from the motorway. Isang place ko is in Monreid Studio 3 is like it's a studio clinic. So we open Monday to Friday. We don't work on weekends. So Monday to Friday off kami on bank holiday. So we have appointments. So on a Monday, I'm working in Monreid from 8 to 8. Then on a Tuesday here, 8 to 1, then balik ako sa Monreid. On a Wednesday, only working half day. Tapos may mga staff ako work. So, it's a Monday to Friday work schedule. And the same time, kung wala man ako, I'm very secured. All my staff work the way I do. Because that's what I told them. Yes. Always tell them, dapat alam nyo ang alam ko. Yun. That's how I train people. Tama. And then what I've learned as well the last time is like, so far wala akong staff na Filipino, but hopefully I can have Filipinos. Actually, people ask me how to, kasi I think you do hiring or something. Yeah. Mahirap. To be honest, may mga nephew ako, mga in the Philippines, mga physio de PT din, but the problem is coming here. That's why right now, kung nandito na kayo, I don't mind my clinic. I have a feeling now because I have someone last week, Filipino siya. So I'm in the point right now kung I want to open new doors to Filipinos, physio. Kaya lang, the thing is, nandito kayo, kahit gamitin, but you can work with me, like for a few hours, para lang to experience. Yung ganun lang, yun sa akin, to experience, just to open door. That's the thing, yung open door, kasi iba rin talagang Filipino. Tapos yun na lang yung sa akin, kaya ang mga staff ko rin, they're very qualified, they're very good as well. Kaya ang learn ko rin is, I take care of my staff well. Oh, that's good. I take care. Kaya nga hindi sila matagal 3 years, 4 years. Yan, kaya ang sabi ko sa kanila, my rule is always been, ano yung skills mo, tinuro ko, and you work from it. And ang na-learn ko rin is like, skills can be learned, but character is a different story. So, yun talaga sa atin. That's why ang Filipino character always lives on sa work namin. Yun talaga. Wow. Ayun. Yeah, maraming salamat. Ang dami natin na asas. And then we are privileged na makausap ang may-ari ng Good to know you. Hindi lang naman to, kumbaga i-share pa natin sa mga kababayan natin din sa Ireland and the whole world na may ganitong mga stories na business dito sa Ireland from Philippines coming here and having a life. So any Akin lang is
More power to you. More blessings. Keep shining. It's amazing and it's so inspiring to listen to her story, her journey. Kasi sobrang, alam mo yung tipo na, these are the stories that we want to tell. These are the stories that we want to listen to. And I hope our children, when the time comes, alam mo yung they appreciate this type of stories. Yeah, Kasi to work these are hard. stories of our Filipinos, our kababayans, na yung may inspire ka talaga to work harder, and just listening to her, sabi ko, my God, ako arte-arte ko, tapos si ate, ang dami niyang pinagsaanan, now. Yes. It's amazing na makikita mo yung ganun na journey, and the first hand na may experience mo din yung ganun. And I think that in the coming, alam mo yun, yung parang, for me, that's why she's blessed. And there's so many doors opening for her, so many doors that's opened for her. Kasi she was passing things forward. And I think sometimes we get caught into this cycle of like work, bahay, tapos hindi na natin naiisip yung pag-look after ng sarili natin. Hindi na rin natin naiisip minsan magdasal, hindi na natin naiisip minsan na mag-pay forward ng kindness na na-receive natin, or yung goodness na na-receive, or yung blessings na na-receive natin. But she's listening to her. She's been doing that a lot. And I'm just like speechless, guys. Yeah. Kaya iyak ako. Siguro dahil sa torture kanina. Kaya may nagtatungan sa akin, adding to it, like, I read some of Milo, because everything is not permanent. Okay, let's say I know another 10 years or more to practice. So I always tell them, what do you want? Because for me, I feel like a local Nay. So what do you want to learn? If you're gonna leave something, anong gusto mong, English na lang at Tagalog na lang, ano bang gusto mong malaman for you? For me, I don't want to be known as she's a good physio, magaling siya, but I want to be known to have a physio or a therapist with a good heart. Yun talaga nakaon ko. Ang is skill. You know, everything can be learned, everything, pero kung wala kang puso, joke. Puso. Which is true. Tama. Yung wala kang hindi ka magtagalog. Sabi sa kanila siya, if they are gonna compare, ito siya, let's say, I had to compare, but Myla, itong ginawa sa akin physio, ito ko, siguro, we have the same skills, everything, magaling nga sila sa akin, but siguro ang wala sa kanila is we work from the heart. Tama. Siguro. Yun, ang ganda na. You work from the heart. Ang gandang ang gandang isa pang mga message yan ni Ate Myla. Ayun nga, ni life lesson nga. Anyways, maraming po salamat sa mga nanonood at mag-share nito. And please, if you need anything about this pain and rehab, just contact Myla Itzhak, Pain and Rehab Care here in Nays. And we have Instagram. We have Instagram, Pain and Rehab Care. And then we Pain and Rehab Care, and we have as well a Facebook page, Pain and Rehab Care. That if you can Google from Kildare, just Google physical therapy Nays, Pain and Rehab Care. And hopefully somebody, another Filipino, kung Filipino kayo, another Filipino voice will be answering you. So yun, makatagalog kayo or no need to whatever. So yeah, Mia is the girl who helps me as well. So hopefully to see you in the clinic, to help for you if you have back pain, neck pain, shoulder pain, wag naman isang taong pain, joke. wag lang heart pain, wag lang no heart pain. Wag lang heart pain. Di na iba na 'yon. It is so. Nag-aaral siya ng baka pwede rin mag-therapy si ate while giving you relief from body pain. It is that ang akin is like nakaya ko, alam ko rin makakaya nila. Katulad for example, actually, holistic treatment is very good in Ireland. Kung may mga Filipino dyan, gusto nyo maging reflexology, acupuncturist, they're very good. You will do well. Because of our, ating skills. Sa mga Pinoy. Yun. Ganda. Yun. Maganda. Maraming salamat sa hindi pa ito yung huli na pagpunta na. Well, actually, hindi pa ito magiging huli na pagpunta namin. I'm sure madami pa siyang share sa atin. Yung mga kababayan natin dyan na pag kayo may mga sakit dyan sa katawan, sabi nga ni Ate Myla, just come here. And Ate Myla is very friendly and the staff is very friendly. They will accommodate you. They're qualified. I'm telling you, if you look at the background, hindi nyo nakikita lahat. Pero look at the back, konti pa lang yan. Marami pa sa bahay. Pero well trusted, and it's makikita nyo sa Google, first
thing na makikita nyo yung Myla Itak na Pain and Rehab. And yes, guys, maraming po salamat. And sa mga sponsors natin dyan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. And please share this ating video na podcast. Yes, and subscribe. Subscribe, sa lahat ng ating local. Support kababayan. Support local. Very important. I'm proud of this couple. Oh my God, they're so good. Thank you so much. I'm proud of this couple. Marami pa tayo, Jake. Yun nga, balikan na rito para next podcast. Kasama ka na namin dito. Pero anyways, maraming po salamat sa Ate Myla. You're always welcome. So much. May pakapi pa kami, may banana pa kami. Very hospitality nila. Very, very good talaga. Pero anyways, maraming po salamat. I hope to see you in our next podcast. Bye! Thanks to our sponsor, Velo Advanced Skin and Laser Clinic, Mac Mel and Adrian Media Events Productions, Cobb Bog C, Ba Yan Co Ireland, Salad Master,